Pilit nilang tinapakan ang aking dangal bago pa man ako makarating sa altar. Habang tinatahi ko ang punit sa kanyang trahe de boda, siya na may nakikiapid sa mismong kama ng aming pulot-gata. Isinisigaw na ako'y isang walang kwentang pabigat. Kinuha ko ang tseke, tinalikuran ang palasyo ng mga mapagpanggap, at pinili ang sarili ko. Akala nila'y tapos na ang kwento ko. Ngunit paano kung ang aking pagkasira ang magiging simula ng kanilang malagim na sumpa? Pabigat lang si Rosa. Ginagawa niya ang lahat dahil pakiramdam niya may utang na loob siya sa pamilya ko dahil sinalo namin siya noong mabaon sa utang ang mga magulang niya. Pero ikaw, Clarice, ikaw ang kailangan ko. Masyadong matapang si Rosa, hindi niya ako kailangan. Pero ikaw, hindi ko kayang mabuhay kung wala ka. Mamamatay ako kapag may nangyaring masama sa puso mo. Ang mga salitang iyon ay tila makamandag na ahas na gumapang mula sa siwang ng nakabukas na pinto ng kwarto. Tuwirang tumuklaw sa kaibuturan ng kaluluwa ni Rosa. Huminto siya sa paghakbang. Sa kanyang mga kamay ay maingat niyang bitbit ang trahe de boda ni Leandro, ang mismong damit na isusuot sana nito bukas para sa kanilang inaasam na kasal. Ilang oras niya itong pinasadahan ng plansa hanggang sa mamanhid ang kanyang mga braso. Tinitiyak na walang kahit isang gusot dahil nais niyang maging perpekto ang lalaking pinakamamahal niya sa kanilang espesyal na araw. Sa bulsa ng kanyang apron ay naroon pa ang paso mula sa mainit na mantika dahil ipinagluto niya ito ng paborito nitong kare-kare. Ngunit ngayon, ang bawat matamis na pangako ng lalaki ay nagiging asidong sumusunog sa kanyang pagkatao. Sumilip siya mula sa awang ng pinto. Nakita ng kanyang sariling mga mata kung paano yakapin ng mahigpit ni Leandro ang baywang ni Clarice. Nakasandal ang babae sa dibdib ng kanyang mapapangasawa, umaarte na tila kinakapos ng hininga at pilit na nagpapahina ng boses. Ang mga labi nilang naglalapat sa ibabaw ng mismong kamang pinili ni Rosa para sa kanilang pulot-gata ay sapat na upang durugin ang 5 taong pagtitiis, pag-aalaga at pagsisilbi niya. Bumagsak ang trahe de boda sa sahig na gawa sa kahoy. Walang alinlangan, walang ingay, tila isang mabigat na buntong hininga ng isang pusong tuluyan ng pinatay. Nanikip ang lalamunan ni Rosa. Pakiramdam niya ay may nakabara ritong basag na salamin. Bawat paglunok ay nag-iiwan ng malalim na sugat. Nanginig ang kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang pinakamatinding sakit ay hindi na isasalin sa pag-iyak o pagwawala. Ito ay isang nakakabinging katahimikan kung saan nararamdaman mo ang bawat piraso ng iyong pag-asa na nagiging abo. Bago pa man niya mayakap ang sariling pagkawasak, isang pamilyar at matalim na boses ang sumalubong sa kanya nang bumaba siya sa hagdan, patungo sa malawak na sala ng mansyon. Narinig mo na siguro. Mabuti naman at hindi na ako mahihirapang magpaliwanag sa isang katulad mo. Nakapamewang si Doña Carmen, ang ina ni Leandro, na nakasuot ng mamahaling sutla at nakatingin sa kanya nang may pandidiri. Tila ba isa siyang insekto na nakapasok sa kanilang malinis na tahanan. May inihagis ang matanda na isang piraso ng papel sa ibabaw ng lamesang salamin. Isang tseke, 2 milyong piso. Bayad sa lahat ng ginawa mo para sa pamilyang ito bilang tagapag-alaga ni Leandro. Kunin mo yan at umalis ka bago pa sumikat ang araw. Aakuin mo sa harap ng media, sa mga kamag-anak natin at sa lahat ng bisita na ikaw ang umatras sa kasal. Sasabihin mong may iba kang lalaki o nagbago ang isip mo, wala akong pakialam. Basta't wala kang sasabihin kahit na anong makakasira kay Leandro at Clarice. Tandaan mo, Rosa, kung hindi dahil sa awa ko nung mamatay sa konsumisyon ang mga magulang mong bankrupt, baka sa kalye ka na pinupulot ngayon. Utang na loob mo sa amin ang buhay mo. Panahon na para magbayad ka. Tinitigan ni Rosa ang piraso ng papel na nagkakahalaga
ng 2 milyong piso. Ito ang halaga ng kanyang 5 taong pagiging martir. Ito ang presyo ng bawat luhang nilunok niya tuwing iniinsulto siya ng matanda. Ito ang katumbas ng kanyang nawasak na dignidad. Inangat ni Rosa ang kanyang paningin. Walang galit, walang pagsusumamo. Isang malamig na kawalan ang pumalit sa dating maamong mga mata. Hinawakan niya ang malamig na metal ng mamahaling singsing na nakasuot sa kanyang daliri. Dahan-dahan niya itong hinubad. Ang bawat paggalaw ng kanyang kamay ay tila pagpukpok ng martilyo na nagwawasak sa kanyang tanikala. Ipinatong niya ang singsing sa ibabaw ng lamesa sa mismong tabi ng tseke. Pagkatapos, mahigpit niyang kinuha ang papel. Hindi dahil silaw siya sa pera, kundi dahil ito ang huling patak ng kanyang sariling dugo na siningil niya mula sa mga taong sumaid sa kanya. Ito ang perang gagamitin niya para itayo ang sarili mula sa hukay na ginawa nila para sa kanya. Bayad na tayo, Doña Carmen. Malamig na tugon ni Rosa. Ang boses ay matatag at walang mababakas na panginginig. Wala na akong utang sa inyo at mas lalong wala na kayong kwenta sa akin. Tumalikod siya ng hindi lumilingon. Lumabas siya ng malaking pintuan ng mansyon ng mga Montalibano. Sinalubong siya ng isang malakas na pagbuhos ng ulan. Tila nakikidalamhati ang kalangitan sa kanyang sinapit. Ang malamig na tubig ay mabilis na bumasa sa kanyang damit. Pilit na hinuhugasan ng dumi at bahid ng mapait na nakaraan. Habang nakatayo siya sa gitna ng unos, mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamay sa basang tseke hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad at magdugo ito. Sa di kalayuan, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng poste sa kanto, isang matangkad na figura ng lalaki ang tahimik na nakatayo. May hawak itong payong at matamang nakatingin sa kanyang direksyon, tila isang tahimik na saksi sa pagguho ng kanyang mundo. Ngunit hindi na yon napansin ni Rosa. Tumingala siya sa madilim na kalangitan, dama ang panginginig ng kanyang mga kalamnan at ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Saan ako pupunta ngayong wala na akong tahanan? Kinabukasan, bago pa man tuluyang sumikat ang araw at magising ang syudad mula sa pagkakahimbing, nakatayo na si Rosa sa harap ng isang malaking bangko. Tuyo na ang kanyang mga damit, ngunit bakas pa rin ang panginginig sa kanyang mga kalamnan dahil sa lamig ng nakaraang gabi. Mahigpit niyang hawak ang tsekeng nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Hindi siya nag-aksaya ng kahit isang segundo. Agad niyang ipinagpalit ang halagang iyon upang tubusin ang kaisa-isang bagay na may halaga sa kanyang buhay. Ang lumang titulo ng bahay na gawa sa kahoy ng kanyang yumaong ina. Ito ang bahay na ipinangako noon ni Leandro na tutulungan siyang makuha muli. Isang pangakong naging abo, kasama ng kanilang pekeng pag-ibig. Hawak ang naninilaw na papel ng titulo, naglakad si Rosa patungo sa laylayan ng syudad. Malayo sa matataas na gusali at malapalasyong mansyon ng mga Montalibano, narating niya ang isang tahimik at liblib na kalsada. Sa dulo nito ay nakatayo ang isang istrukturang halos lamunin na ng matataas na damo at baging. Itinulak niya ang kinakalawang na tarangkahan. Ang mabigat na bakal ay sumalungat sa kanyang lakas, nag-iwan ng matalim na alingawngaw sa tahimik na paligid. Pagpasok niya sa loob ng bahay, sinalubong siya ng makapal na alikabok at amoy ng naaagnas na kahoy. Ang mga bintana ay basag, ang sahig ay may mga butas, at ang mga pader ay tila sumusuko na sa paglipas ng panahon. Ngunit para kay Rosa, hindi ito isang guho. Ito ay isang santuwaryo. Ito ang kanyang kalayaan. Maingat siyang humakbang patungo sa lumang kusina. Sa ilalim ng isang gumuguhong kabinet, nahagip ng kanyang paningin ang isang maliit na baul na gawa sa nara, nababalot ng sapot ng gagamba. Lumuhod siya, gamit ang nanginginig na mga daliri upang buksan ang selyo nito. Sa loob, maayos na nakasalansa ng ilang lumang gamit, ngunit ang kumuha ng kanyang atensyon ay isang kupas na kwaderno at isang litratong may mantsa ng lumipas na panahon.
Ipinagpag niya ang alikabok sa kwaderno. Sa pabalat nito ay nakasulat ang mga salitang lutong bahay ni Ina. Sa ilalim ng kwaderno ay ang litrato nilang mag-ina, nakangiti habang nagluluto ng sinigang. Kinuha ni Rosa ang laylayan ng kanyang damit at buong pagmamahal na pinunasan ang mukha ng kanyang ina sa litrato. Sa mismong sandaling iyon, ang malamig at matigas na pader na itinayo niya sa kanyang puso upang protektahan ang sarili ay biglang gumuho. Ang mga luhang buong tapang niyang pinigilan sa mansyon ng mga Montelibano ay tuluyan ng kumawala. Bumagsak ang kanyang mga balikat at ang kanyang dibdib ay mabilis na nagtaas baba dahil sa tindi ng sakit na umaapaw mula sa kanyang kaluluwa. Niyakap niya ang lumang kwaderno ng napakahigpit. Isinubsob ang kanyang mukha sa maalikabok na sahig na gawa sa kahoy at hinayaan ang sariling madurog. Ang kanyang pag-iyak ay hindi isang pagmamakaawa, kundi isang pagluluksa sa 5 taon ng kanyang kabataan na ninakaw ng mga taong walang puso. Doon, sa gitna ng mga guho at alikabok, si Rosa ay naging isang bata, muling nangungulila sa yakap ng isang ina. Sa hindi kalayuan, sa labas ng sirang bakod, isang lalaki ang huminto sa paglalakad. Galing siya sa pagbisita sa isang mahirap na pasyente sa kabilang kalye. Si Dr. Gabriel Mendoza ay nakasuot ng simpleng puting polo, bit-bit ang kanyang itim na medical bag. Napatigil siya nang marinig ang mabibigat at sunod-sunod na paghikbi na nagmumula sa loob ng inabandonang bahay. Dahan-dahan siyang lumapit sa siwang ng pinto. Nakita niya ang isang babaeng nakapulupot sa sarili sa gitna ng sahig, tila isang nasugatang ibon na nagtatago sa dilim. Nakilala niya ang babae. Ito ang babaeng lumabas mula sa mansyon ng mga Montelibano kagabi sa gitna ng malakas na ulan. Bilang isang doktor, sanay siyang magpagaling ng mga sugat, ngunit alam niyang may mga sugat na hindi gamot ang kailangan, kundi ang kalayaang damhin ang sakit. Hindi siya pumasok upang mag-alok ng mga salitang walang laman. Sa halip, kumuha siya ng isang malinis at pinlantsyang panyo mula sa kanyang bulsa. Walang ingingay siyang humakbang palapit sa pintuan. Inilapag ang panyo sa sahig na kahoy at tahimik na umalis upang ibigay sa babae ang dignidad ng pag-iisa. Kinabukasan, ginising si Rosa ng sinag ng araw na tumagos sa butas ng bubong. Namamaga ang kanyang mga mata at nananakit ang kanyang buong katawan dahil sa pagtulog sa matigas na sahig. Nang bumangon siya, napansin niya ang isang malinis na puting panyo na nakatupi sa may pintuan. Wala itong pangalan, ngunit may banayad itong amoy ng mint at malinis na sabon, isang amoy na nagbigay ng kakaibang ginhawa sa kanyang mabigat na pakiramdam. Pinulot niya ito at ginamit upang ipantali sa kanyang magulong buhok. Tumayo siya ng tuwid. Ang babaeng umiyak kagabi ay patay na. Ang Rosa na nakatayo ngayon ay handa nang magtayo ng sariling imperyo mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Kumuha siya ng walis at nagsimulang linisin ang makapal na alikabok. Bawat walis niya ay tila pagtataboy sa alaala ni Leandro at ng palasyo nitong puno ng kasinungalingan. Ngunit ang katahimikan ng kanyang unang umaga ay biglang binasag ng isang pamilyar at nakakabinging ingay. Isang itim na kotseng nagkakahalaga ng milyon-milyon, ang walang pasabing pumasok sa makipot na kalsada, walang pakialam na dinurog ng mabibigat nitong gulong ang mga bato at tuyong dahon sa labas ng kanyang tarangkahan. Huminto ang sasakyan sa tapat mismo ng kanyang gumuguhong bahay. Bumukas ang makapal na pinto ng kotse at isang figurang pamilyar sa kanyang mga mata ang lumabas. Nagdadala ng hangin ng kayabangan na pilit na sinusundan siya hanggang sa kanyang bagong tahanan. Mula sa itim na sasakyan ay bumaba ang isang lalaking nakasuot ng uniforme ng trooper. Kilala siya ni Rosa. Ito ang paboritong driver ni Doña Carmen. Walang pag-aalinlangan, binuksan ng lalaki ang likuran ng sasakyan at inilabas ang isang malaking kahon na gawa sa karton.
Walang pakundangan niya itong ibinagsak sa maalikabok na lupa sa mismong harapan ni Rosa. Nagliparan ang mga tuyong dahon dahil sa lakas ng pagbagsak nito. Pinabibigay ni Ma'am Clarice. Wika ng super, ang boses ay may halong pangungutya na tila ginagaya ang amo nito. Sabi niya, baka raw kailanganin mo ang mga basurang ito dahil sanay ka namang pumulot ng tira-tira. Mga lumang damit mo raw iyan na nakakalat sa mansyon. Nakakadiri raw kasing tingnan, kaya ipinatapon na niya. Tinitigan ni Rosa ang kahon. Ang mga damit na naroon ay ang mga simpleng blusang isinusuot niya noong nagpapakahirap siyang maglinis ng malaking bahay ng mga Montalibano upang makatipid sila sa katulong. Sa halip na magalit o umiyak, yumuko si Rosa. Pinulot niya ang mabigat na kahon, binuhat ito nang walang kahirap-hirap at naglakad patungo sa malaking basurahan sa gilid ng kalsada. Walang lingon-likod niya itong inihagis sa loob kasama ng mga bulok na gulay at kalawangin na lata. Pinagpagan niya ang kanyang mga kamay at humarap sa trooper na naiwang nakanganga sa gulat. Pakisabi sa bago mong amo, sanay nga akong maglinis ng basura. Kaya nga iniwan ko na si Leandro sa kanya. Malamig ngunit matalim na sagot ni Rosa. Tumalikod siya at pumasok sa kanyang tahanan. Isinara ang pinto at iniwan ang trooper na walang masabi hanggang sa tuluyan itong umalis. Iyon ang naging mitsa upang magningas ang determinasyon sa puso ni Rosa. Ginamit niya ang natitirang pera mula sa pagtubos ng bahay upang bumili ng mga simpleng kagamitan sa pagluluto at mga sariwang sangkap sa palengke. Nang hapong iyon, sinindihan niya ang lumang kalan na diuling. Ang pag-alab ng apoy ay tila sumasalamin sa muling pagkabuhay ng kanyang kaluluwa. Sinimulan niyang gayatin ang mga kamatis, sibuyas at sariwang karne para sa paboritong lutuin ng kanyang ina, ang sinigang. Ang maasim at malinamnam na amoy ng sabaw ay mabilis na pumuno sa buong kabahayan. Itinataboy ang amoy ng pagkabulok at kalungkutan. Ipinaskil niya sa labas ang isang simpleng karatula na ginawa mula sa pinagtagpi-tagping kahoy, kusina ni Rosa. Ngunit ang unang araw ng kanyang pag-asa ay sinalubong ng mapait na realidad. Lumipas ang umaga hanggang sa dumating ang hapon. Walang ni isang customer na pumasok. Masyadong tago ang lugar. At ang lumang anyo ng bahay ay hindi nakaaakit sa mga dumadaan. Dahil sa matinding pagod sa maghapong paglilinis at pagluluto, naupo si Rosa sa isang maliit na silyang kahoy sa gilid ng bintana. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa ibabaw ng kanyang mga braso sa lamesa at hindi na malayang dinalaw siya ng mahimbing na antok. Nagising lamang siya nang maramdaman ang isang mainit na presensya sa kanyang paligid. Pag-angat niya ng kanyang paningin, nakita niya ang isang lalaking nakaupo sa kabilang lamesa, tahimik na naghihintay. Ito ang lalaking nag-iwan ng panyo kagabi, si Dr. Gabriel. Hindi nito tinangkang gisingin si Rosa. Bagkus ay matiyagang hinintay ang pagmulat ng kanyang mga mata. Nang makita nitong gising na siya, ngumiti si Gabriel at marahang nagsalita. Humihingi ng isang mangkok. Nang mainit na sinigang, mabilis na kumilos si Rosa upang pagsilbihan ng kanyang kauna-unahang panauhin. Habang humihigop ng sabaw ang doktor, hindi maiwasan ni Rosa na kabahan. Maanghang ang kanyang timpla, isang nakagawian na minsan nang inireklamo ni Leandro dahil nakakasira raw ito ng lalamunan. Nang higop si Gabriel at agad na namula ang kanyang mga tainga dahil sa anghang. Inangat ng doktor ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang bibig. Pilit na pinipigilan ang isang maliit na pag-ubo. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, hindi galit ang nakita ni Rosa, kundi isang mainit na ngiting nagmumula sa mga mata ng lalaki habang sinusundan ito ng papuri na masarap ang kanyang luto. Matapos kumain, nag-iwan si Gabriel ng bayad na may kasamang malaking tip sa ibabaw ng lamesa bago tuluyang nagpaalam, nangangakong babalik. Ang munting kaligayahang iniwan ng doktor ay mabilis na binasag ng mga pamilyar na boses mula sa labas. Pumasok si Clarice, nakasuot ng mamahaling bestida
na hindi akma sa makipot at maalikabok na kalye kasama ang dalawa nitong kaibigang matapobre. Nagtakip sila ng mga ilong, umaarteng tila nakalanghap ng lason. Oh my God! Ang dumi naman dito. How can you survive here, Rosa? Maarteng wika ng isang kaibigan ni Clarice habang pinapagpag ang silyang uupuan sana nito. Gumuhit ang isang mapanuyang ngiti sa labi ni Clarice. Lumapit ito sa counter kung saan nagpupunas ng lamesa si Rosa. Rosa, naawa kasi ako sa'yo. Nabalitaan ko kay Leandro na naghihirap ka raw dito kaya napilitan kang magtayo ng karinderyang mukhang babuyan. Bibili sana ako para ipamahagi sa mga pulubi sa labas. Hindi tumigil si Rosa sa pagpupunas. Tiningnan niya si Clarice mula ulo hanggang paa nang may matinding lamig. Hindi ko kailangan ng awa mula sa isang ahas. At kung sanay kang kumain sa babuyan, doon ka sa mansyon ng mga Montalibano bumalik. Lumabas kayo kung hindi kayo kakain, nakakasira kayo ng hangin. Namula sa galit ang mukha ng mga kaibigan nito. Ngunit pinanatili ni Clarice ang kanyang pekeng pagkamahinahon. Umirap ito at niyaya ang mga kasama na umalis. Ngunit bago tuluyang lumabas, palihim na hinila ni Clarice ang isang binatilyong inupahan ni Rosa kaninang umaga upang maghugas ng plato. Mabilis na nag-abot ng nakatuping pera si Clarice sa kamay ng bata at may ibinulong na nagpaputla sa mukha nito bago tuluyang lumisan ang mga kontrabida. Kinabukasan, maagang dumating si Rosa dala ang isang bayong ng mga sariwang gulay. Umaasang mas magiging maayos ang kanyang araw. Ngunit pagtapak niya sa harapan ng kanyang pintuan, nabitawan niya ang kanyang hawak. Ang karatulang kahoy na buong pagmamahal niyang ipininta ng pangalang kusina ni Rosa ay sinira. Isang makapal at matingkad na pulang pintura ang walang awang ibinuhos dito. Ang pulang likido ay patuloy na umaagos pababa. Sa mga letrang kahoy, tumutulo sa sahig at nag-iiwan ng bakas na tila sariwang dugong umaagos mula sa isang malalim at malagim na sugat. Tila sariwang dugo, ang pulang pintura na patuloy na tumutulo mula sa karatulang kahoy pababa sa sementadong hakbang ng kusina ni Rosa. Bawat patak nito ay tila nanunuya, nagpapaalala sa kalupitang kayang gawin ng mga taong pilit siyang ibinababa. Ngunit kung inaakala ni Clarice na ang paninirang ito ay sapat na upang paluhurin siyang muli, nagkakamali ito ng malaki. Hindi umiyak si Rosa. Walang luhang sinayang para sa mga taong walang halaga. Pumasok siya sa loob, kumuha ng isang balde ng tubig, matapang na sabon at isang bakal na panikwat. Lumuhod siya sa harapan ng kanyang tindahan at sinimulang kuskusin ang bawat letrang nabahiran ng dumi. Namumula na ang kanyang mga palad at nagsisimula ng magsugat ang kanyang mga daliri dahil sa diin ng kanyang pagkayod, ngunit hindi siya tumigil. Ang hindi niya alam, sa di kalayuan ay may isang sikat na food vlogger na naligaw lamang sa lugar na yon. Nabighani ang lalaki hindi sa pagkain, kundi sa katatagan ng isang babaeng mag-isang naglilinis ng sinirang pangarap sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Kinuha nito ang kanyang kamera at palihim na inirecord ang buong eksena kasama ang nakakagutom na amoy ng kare-karing niluluto ni Rosa sa loob ng kusina na umaabot hanggang sa kalsada. Kinabukasan, isang himala ang gumising sa tahimik na kalye. Ang videong kuha ng vlogger ay kumalat na parang apoy sa social media. Marami ang naantig sa kwento ng babaeng hindi sumusuko at mas marami ang na-curious sa ipinagmamalaking linamnam ng kanyang kare-kare na may purong sarsa ng mani at malambot na tuwalya ng baka. Bago pa man sumapit ang tanghalian, napuno na ng mga sasakyan at mga taong nag-aabang sa labas ng kusina ni Rosa. Hindi magkanda-ugaga si Rosa sa pag-aasikaso, ngunit sa bawat patak ng kanyang pawis ay may kasamang malalim na pakiramdam ng tagumpay. Samantala, isang nakakasakal na hangin naman ang bumabalot sa loob ng mansyon ng mga Montalibano. Sa loob ng marangyang silid, inis na inihagis ni Leandro ang kanyang mamahaling polo sa kama.
Ang kwelyo nito ay lukot-lukot at may mantsa pa ng plansa na naiwan ng matagal. Pagbaba niya sa hapagkainan, isang mapait at malamig na kape ang sumalubong sa kanya. Malayong malayo sa perpektong timpla na nakasanayan niyang ihanda ni Rosa tuwing umaga. Clarice, ano ba itong kape na ito? At bakit walang nag-asikaso ng mga damit ko? Late na ako sa board meeting. Madiin na reklamo ni Leandro. Mula sa kusina, lumabas si Clarice na nakasuot ng manipis na pantulog. Imbes na humingi ng paumanhin, bigla nitong hinawakan ng kanyang dibdib, dahan-dahang napasandal sa pader, at nagsimulang huminga ng mabigat. Babe, nahihirapan akong huminga. Alam mo namang bawal akong ma-stress, di ba? Kung gusto mo ng katulong, kumuha ka. Huwag mo akong itulad sa babaeng iyon na sanay maging alila. Nangibabaw ang pag-aalala kay Leandro, ngunit sa isang madilim na bahagi ng kanyang isip, hindi niya mapigilang makaramdam ng matinding inis. Nakonsensya siya dahil inatake na naman ang sakit sa puso ng kanyang mapapangasawa, ngunit hindi niya maiwasang hanapin ang pagkalinga na dati ay libre niyang tinatamasa. Umalis siyang mabigat ang dibdib, gutom at puno ng pagkabigo. Dahil sa matinding gulo ng kanyang isip, hindi na malaya ni Leandro na ang manibela ng kanyang sasakyan ay kusang nagdala sa kanya patungo sa laylayan ng syudad. Huminto siya sa isang madilim na sulok ng kalsada, malayo sa paningin ng mga tao, at pinagmasdan ang sitwasyon sa labas ng kusina ni Rosa. Laking gulat niya nang makita ang mahabang pila ng mga customer. Mula sa bintana ng kanyang kotse, nakita niya si Rosa. Lumabas ito mula sa kusina. May bitbit na malaking bandehado ng kanin. Tumigil ito sandali sa gilid ng pinto. Dahil sa matinding init, kinuha ni Rosa ang isang simpleng pulang goma mula sa kanyang bulsa. Walang anumang pag-iinarte, itinali niya ang kanyang magulong buhok paitaas. Kumikinang ang mga patak ng pawis sa kanyang noo sa ilalim ng araw. Ngunit ang nakapagpatigil sa paghinga ni Leandro ay ang ngiti nito. Tumawa si Rosa mula sa kaibuturan ng kanyang puso habang kinakausap ang isang customer. Isang tawa na napakagaan, napakalaya at napakaganda. Isang ngingiting hindi na nito nagawa sa loob ng 5 taon nilang pagsasama dahil nakakulong ito sa pagiging alila ng kanyang pamilya. Isang matalim na punyal ng panghihinayang ang bumaon sa dibdib ni Leandro. Ang babaeng itinuring niyang pabigat ay isa palang diamanteng unti-unting kuminang nang mawala sa kanyang mga kamay. Sa kabilang dako ng syudad, sa loob ng isang tahimik na opisina sa ospital, nakatitig si Dr. Gabriel sa isang computer screen nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang kasamahang doktor mula sa ibang malaking ospital ang nasa kabilang linya. Gabriel, tungkol ito sa hinihingi mong pabor. Nakuha ko na ang lumang medical records ng pasyenteng nagngangalang Clarice Villanueva. Binasa kong maigi ang mga resulta ng test niya noong nakaraang taon. Gabriel, iba ang nakasulat dito kumpara sa kung ano ang kinakalat niya. Ang babaeng ito ay may tinatagong malaking kasinungalingan. Kumunot ang noo ni Gabriel. Bumakas ang matinding seryoso sa kanyang mga mata habang binabasa ang file na ipinadala sa kanya. Ngunit ang anumang kapayapaan sa araw na yon ay mabilis na winasak ng isang hindi inaasahang pangyayari sa loob ng kusina ni Rosa. Sa kalagitnaan ng masayang tawanan at abalang pag-aasikaso, isang malakas na pagbagsak ng porselana ang bumasag sa ingay ng mga kumakain. Lahat ay napalingon. Isang lalaking customer ang biglang tumayo. Mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Ang mukha nito ay namumutla. Ang mga mata ay nanlilisik. Bago ito tuluyang bumagsak sa sahig na gawa sa kahoy. Nangisay ang lalaki sa harapan ng lahat. At mula sa bibig nito ay nagsimulang lumabas ang makapal na puting bula. Napatili ang mga kababaihan, nagkagulo ang mga tao, at ang nangiti sa mga labi ni Rosa ay napalitan ng matinding takot na tila nakakita ng kamatayan. Ang mga sigaw ng pagkatakot ay tila malalaking
along humampas sa loob ng 4 na sulok ng kusina ni Rosa. Nagkagulo ang mga kumakain. Umalingaw-ngaw ang kalampag ng mga silyang natumba at ang pagbasag ng mga baso nang magkanya-kanyang atras ang mga tao palayo sa lalaking namimilipit sa sahig. Mula sa bibig ng lalaki ay patuloy na lumalabas ang maputing bula, habang ang mga mata nito ay nanlilisik at halos lumabas na sa mga sulok nito. Isang ginang ang napatakip sa bibig at nanginginig na itinuro si Rosa. Lason, nilason ng babaeng yan ng pagkain. Gusto niya tayong patayin lahat. Parang binuhusan ng kumukulong tubig ang buong pagkatao ni Rosa. Nanigas ang kanyang mga binti habang nakatingin sa lalaking nag-aagaw buhay sa harapan niya. Ang imperyong pinipilit niyang itayo mula sa kanyang mga luha ay tila guguho sa isang iglap nang wala siyang kalaban-laban. Pilit siyang humakbang palapit, umaasang makatulong, ngunit isang malakas na braso ng lalaking customer ang marahas na tumulak sa kanya pabalik. Bago pa man tuluyang mabuwal si Rosa, isang matibay na kamay ang sumalo sa kanyang likuran. Ang init ng palad na yon ay nagbigay ng isang pamilyar na pakiramdam ng kaligtasan. Paglingon niya, nakita niya si Dr. Gabriel. Ang maamong mukha ng doktor ay napalitan ng seryoso at matalim na ekspresyon ng isang profesional na rumeresponde sa kamatayan. Umatras kayong lahat at bigyan ninyo siya ng hangin. Doktor ako. Mataginting at punong-puno ng awtoridad na utos ni Gabriel. Humiwalay ang mga tao. Mabilis na lumuhod si Gabriel sa gilid ng nangingisay na lalaki. Binuksan niya ang kanyang itim na medical bag, kinuha ang isang maliit na ilaw at sinuri ang lalamunan pati na ang balat ng biktima. Wala pang 1 minuto, nakuha na niya ang kasagutan. Walang pag-aalinlangang kumuha si Gabriel ng isang iniksyon na naglalaman ng epinephrine mula sa kanyang gamit at itinusok ito sa hita ng lalaki. Tumayo si Gabriel at hinarap ang mga natatakot na customer. Hindi ito food poisoning, anaphylactic shock ito. Isang matinding allergic reaction mula sa isang uri ng gamot. At tingnan ninyo ito. Dinukot ni Gabriel mula sa bulsa ng pangingisay na lalaki ang isang maliit na basyong bote ng likidong kemikal. Ininom niya ito bago siya pumasok dito para sadyang magkaroon ng reaksyon. Walang kinalaman ng pagkain ng kainang ito. Saktong pagkasabi ni Gabriel ng mga salitang iyon, umalingaw-ngaw ang matinis na wangwang ng sasakyan ng mga pulisya at ambulansya sa labas ng kainan. Pumasok ang mga awtoridad at inasikaso ang lalaki, na ngayon ay unti-unti nang bumabalik sa normal na paghinga dahil sa gamot ni Gabriel. Lumapit ang isang opisyal ng pulisya kay Rosa. Ipinakita ang isang video mula sa isang telepono. Sa video, malinaw na makikita mula sa anggulo ng CCTV sa kabilang kalsada ang mismong lalaki na nag-aabot ng pera sa isang babaeng nakasuot ng malaking sombrero. Bago nito ininom ang laman ng maliit na bote at pumasok sa kusina ni Rosa. Dahil sa takot na makulong sa kasong paninira at pangingikil, tuluyan ng umiyak at umamin ang lalaki habang pinuposas. Pasensya na po. Binayaran lang po ako. Isang mayamang babaeng maputla at madalas humawak sa dibdib niya ang nag-utos sa akin para siraan ang negosyo ninyo. Hindi na kailangang pangalanan pa. Alam na ng buong kaluluwa ni Rosa kung sino ang nasa likod ng karumal-dumal na planong iyon. Si Clarice. Nang umalis ang mga pulis at dalhin ang salarin, unti-unting nagbalikan ang tiwala ng mga tao. Humingi sila ng paumanhin kay Rosa, ngunit walang pumasok na salita sa isip ng babae. Matapos magsiuwian ng lahat at maisara ang pintuan, tuluyang bumigay ang mga tuhod ni Rosa. Dumausdos siya pababa sa sulok ng madilim niyang kusina, yakap-yakap ang sariling mga binti. Nanginginig ang buo niyang katawan. Pilit niyang ikinukubli ang hikbi, ngunit ang takot na muling mawalan ng lahat ay nakakabingi. Sa gitna ng kanyang panginginig, narinig niya ang banayad na pagbukas ng gripo at ang paglagay ng tubig sa isang kaldero sa ibabaw ng apoy.
Ang pag-init ng tubig ay nagbigay ng magaang singaw sa malamig na kusina. Lumapit si Gabriel. Hindi ito nagsalita ng mga walang kwentang pangaliw tulad ng magiging maayos din ang lahat. Sa halip, lumuhod ito sa harapan ni Rosa. Dala ang isang maliit na palanggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na puting tuwalya. Inabot ni Gabriel ang mga nanginginig at nadumihang kamay ni Rosa na nabahiran pa ng tuyo at alikabok. Ang kanyang paghawak ay napakagaan. Tila ba humahawak siya ng isang mamahaling porselana na takot siyang mabasag. Ibinabad niya ang tuwalya sa maligamgam na tubig at dahan-dahang pinunasan ang bawat daliri ng babae. Hindi mo kailangang maging matapang sa lahat ng oras, Rosa. Malambing at mababang bulong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa mga kamay ni Rosa. Ibinubuhos ang lahat ng pag-iingat na alam niya bilang isang doktor at bilang isang lalaki. Nandito na ako. Maaari kang magpahinga kahit sandali. Ang init ng tubig mula sa tuwalya ay unti-unting gumapang sa mga ugat ni Rosa. Inaalis ang panalamig ng kanyang takot. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi niya kailangang lumaban ng mag-isa. Naramdaman niyang ligtas siya. Naramdaman niyang may nagpapahalaga sa kanya. Hindi dahil sa kaya niyang magsilbi, kundi dahil siya ay siya. Ngunit ang tahimik at payapang sandaling iyon ay hindi nagtagal. Mula sa labas, ang matatalim na pagbaon ng takong ng sapatos sa sahig na kahoy ay naghudyat ng panibagong bagyo. Ang pinto ng kusina ni Rosa ay marahas na itinulak pabukas. Ang hangin ay biglang naging mabigat at puno ng pagkamuhi. Nakatayo sa bungad ang isang figurang hindi kailanman inasahan ni Rosa na dadalaw sa kanyang munting kaharian. Ang mukha ni Doña Carmen ay namumula sa galit, nanlilisik ang mga matang nakatitig ng diretso sa kanya, handang manunog ng kaluluwa. Ang matalim na tingin ni Doña Carmen ay tila mga nag-aapoy na punyal na handang humiwa sa buong pagkatao ni Rosa. Tiningnan ng matanda ang paligid ng kainan nang may matinding pandidiri bago muling ibinalik ang paningin sa babaeng itinuring niyang alila sa loob ng 5 taon. Tumayo si Gabriel mula sa pagkakaluhod, handang harangin ang anumang pang-iinsultong ibabato ng matanda. Ngunit bago pa man makapagsalita ang doktor, inabot ni Rosa ang braso nito. Isang magaan ngunit matatag na paghawak. Tiningnan ni Rosa si Gabriel ng may kalmado ngunit seryosong mga mata. Isang tahimik na mensahe na nagsasabing, "Ako ang tatapos nito." Umatras ng bahagya si Gabriel, nagbibigay daan sa pagbangon ng reyna upang ipagtanggol ang kanyang sariling kaharian. "Wala kang hiya, Rosa!" Bulyaw ni Doña Carmen, ang boses ay sapat ang lakas upang umalingaw-ngaw sa buong establishmento. "Inilagay mo sa kahihiyan ang pangalan ng mga Montalibano. Kumalat sa mga balita ang nangyaring iskandalo dito sa madumi mong kainan. Nakakalimutan mo na ba kung saan ka galing? Kung hindi dahil sa awa ko, nung mabaon sa utang ang pamilya mo, sa kalye ka pinulot. Wala kang utang na loob. Kinagat mo ang kamay na nagpakain sa'yo." Ang mga salitang iyon ay dating nagpapayuko kay Rosa. Nagpaparamdam na siya ay maliit at walang kwenta. Ngunit ngayon, tila mga patak na lamang ito ng ulan na dumudula sa dahon. Wala nang panginginig, wala nang luha. Kalmadong naglakad si Rosa patungo sa maliit na kabinet sa ilalim ng kaha. Binuksan niya ito at kinuha ang isang lumang itim na kwaderno na medyo punit na ang pabalat. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng lamesa at binuksan sa pahinang puno ng mga numero at maiikling tala. "Utang na loob." Malamig na tanong ni Rosa. Ang kanyang boses ay walang bakas ng galit, kundi isang purong katotohanan na mas nakakapasok kaysa sa apoy. "Kwentahin natin, Doña Carmen." Itinuro ni Rosa ang mga linya sa kwaderno. "Sa loob ng 5 taon, nagtrabaho ako sa mansyon ninyo bilang tagapagluto, tagalaba, at tagalinis ng inyong mga dumi para makatipid kayo sa pagkuha ng katulong. Walang sweldo, walang day off. 12 ng Mayo,
3 taon na ang nakalipas nang atakihin sa puso ang asawa ninyo at wala kayong mailabas na pera dahil ayaw ninyong isangla ang mga alahas ninyo. Ako ang nagbenta ng sarili kong dugo sa ospital para lang mabili ang pampahaba ng buhay niya. Ang 2 milyong ibinigay ninyo sa akin para linisin ang pangalan ng anak ninyong manloloko ay wala pa sa kalahati ng pawis, dugo, at dignidad na ninakaw ninyo sa akin. Namutla si Doña Carmen. Bahagyang nakaawang ang bibig nito, ngunit walang anumang salitang lumabas. Hindi siya sanay na sinasagot ng babaeng dati ay nakayuko lamang tuwing sinisigawan niya. Dahan-dahang isinara ni Rosa ang kwaderno. Bayad na ako, Doña Carmen. Sa katunayan, kung susuklian natin ang bawat luha ko, kayo ang may malaking utang sa akin. Kaya ngayon, habang may natitira pa kayong konting dangal, lumabas kayo sa pamamahay ko. Itinuwid ni Rosa ang kanyang likuran. Ipinagpag niya ang kanyang simpleng apron, dahan-dahang hinagod ang mga lukot nito pababa. Tila ba isa itong baluti ng isang mandirigmang kakapanalo lang sa isang matinding digmaan. Nakatayo siya ng may buong pagmamalaki, walang kinatatakutan, walang inuurungan. Sa matinding kahihiyan at panggigigil, umikot si Doña Carmen upang lumabas. Ngunit bago pa man siya tuluyang makahakbang, nahagip ng kanyang paningin ang isa pang lumang kwaderno na nakapatong malapit sa kalan. Ang kwaderno ng mga resipe na may nakasulat na lutong bahay ni ina. Tila nakakita ng multo ang matanda. Ang kanyang kanang mata ay nagsimulang manginig ng walang kontrol. Ang kulay sa kanyang muka ay tuluyang naglaho na palitan ng isang malalim na takot na pilit niyang itinatago. Walang sinabing kahit ano, mabilis at halos patakbong lumabas ng kusina ni Rosa si Doña Carmen. Isinasama ang nakakasakal na hangin palayo. Nang makalabas ang matanda at sumakay sa sasakyan, kasabay nito ang pagbuhos ng isang napakalakas na ulan mula sa nagdidilim na kalangitan. Ang patuloy na pag-agos ng tubig mula sa bubungan ay tila naghuhugas sa mga huling bakas ng nakaraan. Nakahinga ng maluwag si Rosa. Ang bigat na 5 taong nakadagan sa kanyang dibdib ay tuluyan ng nawala. Dahil sa pinaghalong adrenaline at pagod, kinuha niya ang 2 malaking itim na supot ng basura na naiwan malapit sa pinto. Nagnanais na tapusin ang araw at linisin ang lahat. Hindi niya pinansin ang ulan. Binuksan niya ang pinto sa likuran at lumabas patungo sa eskinita kung saan naroon ang tapunan. Ang lupa ay naging maputik at madulas dahil sa matinding pagbuhos ng ulan. Sa pagmamadali, naapakan ni Rosa ang isang madulas na bato. Nawalan siya ng balanse. Ang mga supot ng basura ay mabilis na nabitawan ng kanyang mga kamay, habang ang kanyang buong katawan ay padapang bumagsak patungo sa matigas at malamig na semento. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Inihahanda ang sarili sa matinding sakit ng pagkabagok. Ngunit ang sakit na inasahan niya ay hindi dumating. Isang matibay na braso ang mabilis na pumulupot sa kanyang baywang. Hinila siya pa itaas bago pa man sumayad ang kanyang tuhod sa lupa. Ang lakas ng pagkakahila ay nagpadikit sa kanyang likuran sa isang malapad at mainit na dibdib. Ang malamig at malakas na ulan ay patuloy na bumubuhos sa kanilang mga katawan, ngunit ang tanging naramdaman ni Rosa ay ang nagbabagang init mula sa kamay ni Gabriel na mahigpit na nakahawak sa kanya. Dahan-dahan siyang iniharap ng lalaki. Ang mga damit nilang dalawa ay basang-basa na, nakadikit sa kanilang balat. Ang tubig ulan ay umaagos sa mukha ni Gabriel, ngunit ang mga mata nito ay nanatiling nakatitig ng malalim at diretso sa mga mata ni Rosa. Sa gitna ng ingay ng bagyo, tila huminto ang ikot ng mundo, at ang tanging naririnig lamang ni Rosa ay ang mabilis at malakas na tibok ng 2 pusong nagtatagpo sa ilalim ng ulan. Ang pagbuhos ng ulan ay tila isang malupit na kurtinang naghihiwalay sa kanila mula sa buong mundo. Sa loob ng ilang sandali, nanatiling nakatitig si Rosa sa mga mata ni Gabriel, hinahayaan ang sariling malunod
sa kakaibang init na nagmumula sa mga kamay ng lalaki. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanilang balat ay tila naglalaho sa tindi ng presensya ng isa't isa. Mabilis na kinuha ni Gabriel ang isang malaking itim na payong na nakasandal sa tabi ng pinto. Binuksan niya ito at itinaas sa itaas ng ulo ni Rosa. Kahit na malakas ang hangin, pinilit ni Gabriel na itagilig ang payong patungo sa babae, hinahayaan ang sarili niyang kanang balikat na mabasa ng husto upang matiyak lamang na walang kahit isang patak ng ulan ang dadampi muli sa mukha ni Rosa. Pumasok na tayo sa loob. Mababang tinig ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang kumpas na nagpabalik sa huwisyo ni Rosa. Dahan-dahan silang pumasok sa loob ng kusina ni Rosa. Ang dilim ng silid ay binasag lamang ng munting liwanag mula sa kusina. Sa labas, ang ulan ay patuloy na humahampas sa mga bintanang kahoy, ngunit sa loob, ang hangin ay nagsimulang uminit. Kinuha ni Gabriel ang isang malinis na tuwalya at iniabot ito kay Rosa bago siya nagtungo sa kalan upang magpakulo ng tubig. Maupo ka muna, Rosa. Huwag mong hayaang matuyo ang ulan sa balat mo nang hindi ka umiinom ng mainit. Utos ng doktor. Ang kanyang mga galaw ay puno ng pag-aalaga na hindi kailanman naramdaman ni Rosa mula kay Leandro. Nanatiling tahimik si Rosa habang pinagmamasdan ang likuran ni Gabriel. Nakita niya kung paano maingat na naggayat ang lalaki ng sariwang luya. Inilalagay ito sa kumukulong tubig hanggang sa pumuno ang maanghang at nakagiginhawang amoy ng salabat sa buong kusina. Inilapag ni Gabriel ang isang mainit na tasa sa harapan ni Rosa at naupo sa tapat nito. Bakit mo ginagawa ito, Gabriel? Mahinang tanong ni Rosa. Ang kanyang mga daliri ay nakapulupot sa mainit na tasa. Isang hamak na tagapagluto lang ako na maraming bitbit na gulo. Hindi mo kailangang madamay dito. Huminga ng malalim si Gabriel. Inalis niya ang kanyang salamin at pinunasan ang mga mantsa ng tubig dito. Ang kanyang mga mata, na madalas ay puno ng awtoridad, ay kakitaan ngayon ng isang malalim na lungkot. May kapatid akong babae noon, si Mika. Pagsisimula ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa isang malayong nakaraan. Katulad mo, siya ang lahat para sa pamilya namin. Mapagmahal, matiyaga, at palaging inuuna ang iba. Pero nasaktan siya ng isang lalaking hindi marunong magpahalaga. Noong mga panahong kailangan niya ng masasandalan, wala ako. Masyado akong naging abala sa pag-aaral, sa pag-aakalang kaya niya ang lahat dahil matapang siya. Hanggang sa isang gabi, hindi na niya kinaya ang sakit ng kalooban at bumigay ang kanyang katawan. Namatay siyang mag-isa sa ospital. Tumigil si Gabriel. Ang kanyang panga ay nagngangalit sa pagsisikap na pigilan ng emosyon. Kaya noong makita kita sa ilalim ng ulan noong gabi, sa mansyon ng mga Montelibano, nakita ko si Mika sa'yo. At nangako ako sa sarili ko na sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang may isang babaeng muling madurog ng mag-isa habang nakatingin lang ako. Nabitawan ni Rosa ang kanyang tasa. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang puso, hindi upang saktan siya, kundi upang tahiin ang mga sugat na matagal na niyang itinatago. Sa unang pagkakataon, hindi siya tiningnan bilang isang tagapagsilbi o isang obligasyon, kundi bilang isang tao na may karapatang kalingain. Salamat, bulong ni Rosa, ang kanyang boses ay gumaralgal. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin. Lumipas ang mga oras. Ang ingay ng bagyo sa labas ay unti-unting naging isang oyayi na nagpabigat sa mga talukap ng mata ni Rosa. Dahil sa matinding pagod ng maghapong pakikipaglaban kay Doña Carmen at ang emosyonal na pag-amin ni Gabriel, hindi na namalaya ni Rosa na ang kanyang ulo ay dahan-dahang tumagilid. Sa huli, ang kanyang sentido ay lumapat sa matigas. Ngunit mainit na balikat ni Gabriel. Napatigil ang doktor sa kanyang paghinga. Naramdaman niya ang malambot na buhok ni Rosa na dumadampi sa kanyang leeg at ang mahinahon
at pantay na paghinga ng babae. Maaari siyang gumalaw, maaari niyang gisingin si Rosa upang patulugin sa higaan, ngunit hindi niya ginawa. Sa loob ng 2 oras, nanatiling estatwa si Gabriel, binaliwala niya ang pamamanhid ng kanyang braso at ang ngalay ng kanyang likod. Ang tanging mahalaga sa kanya sa sandaling iyon ay ang payapang mukha ni Rosa na sa wakas ay nakahanap ng lugar kung saan hindi nito kailangang magbantay laban sa mundo. Nang magsimulang tumila ang ulan at sumilip ang bahagyang liwanag ng buwan sa pagitan ng mga ulap, nagising si Rosa. Nagulat siya sa kanyang posisyon at mabilis na lumayo. Ang kanyang mga pisngi ay nag-aapoy sa hiya. "Papasensya na, Gabriel. Nakatulog ako." Nauutal niyang wika. Ngumiti lang si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Tumayo siya upang mag-inat, ngunit ang kanyang pansin ay naagaw ng isang bagay sa ilalim ng pintuan. Isang puting sobre ang nakasilip, tila itinulak mula sa labas. Habang bumubuhos ang ulan, pinulot ito ni Rosa at binuksan. Sa loob ay isang marangyang imbitasyon na may gintong tatak. The Grand Philippine Food Festival, ang paghahanap sa pinakamahusay na lutong bahay. Ngunit hindi ang imbitasyon ang nakapagpalamig sa dugo ni Rosa. Sa likod ng papel, may nakasulat na maikling mensahe gamit ang isang pamilyar at eleganteng panulat. "Huwag mong isipin na nanalo ka na, Rosa. Ang laro ay magsisimula pa lamang sa entablado. Kung saan wala kang puwang, doon kita tuluyang lulubog." Walang pangalan, ngunit ang amoy ng mamahaling pabango na dumikit sa papel ay sapat na upang malaman ni Rosa kung sino ang nagpadala nito. Si Clarice. Isang hamon na hindi lamang tungkol sa pagkain, kundi tungkol sa karapatang mabuhay ng may dangal. Bawat sulok ng mansyon ay tila naging banyaga kay Leandro mula nang umalis si Rosa. Sa loob ng 5 taon, ang bawat gamit sa bahay ay tila may sariling buhay dahil sa masusing pag-aalaga ng babae, ngunit ngayon, ang lahat ay tila unti-unting namamatay. Naupo si Leandro sa harap ng hapagkainan. Tinitingnan ang isang piraso ng tinapay na sunog ang gilid at ang isang tasa ng kape na may lumulutang na namuong gatas. "Clarice, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayaw ko ng ganitong kape?" Sigaw ni Leandro. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo na pilit niyang itinatago. Lumabas si Clarice mula sa kwarto, nakasuot ng makapal na makeup upang itago ang pagkaputla ng kanyang mukha. "Bakit ba kailangan mong sumigaw? Nahihirapan akong huminga, Leandro. Hindi mo ba nakikita? I'm doing my best para maging asawa mo, pero puro reklamo lang ang naririnig ko. Kung gusto mo ng perpektong kape, bakit hindi ka pumunta doon sa basurang karinderya ng Rosa na yon?" Padabog na tumayo si Leandro at lumabas ng bahay nang hindi man lang tinatapos ang pagkain. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat. Ang negosyong dati ay pinatatakbo ni Rosa sa likod ng mga eksena. Ang pag-aayos ng mga dokumento, ang pakikipag-usap sa mga supplier, ang pagtitipid sa bawat sentimo, ay unti-unti nang bumabagsak. Nakakatanggap siya ng sunod-sunod na tawag mula sa bangko tungkol sa mga utang na hindi na nababayaran, at ang tanging alam ni Clarice ay ubusin ang natitirang pera sa mga mamahaling bag at sapatos. Habang nagkakagulo sa buhay ni Leandro, si Clarice naman ay may sariling plano. Nagtungo siya sa ospital kung saan nagtatrabaho si Gabriel. Alam niyang ang doktor ang tanging balakid sa kanyang plano na panatilihin ang kontrol kay Leandro sa pamamagitan ng kanyang sakit. Pumasok siya sa opisina ni Gabriel nang walang katok, dala ang kanyang pinakakaawa-awang mukha. "Dr. Gabriel, kailangan nating mag-usap." Pagsisimula ni Clarice, ang kanyang boses ay nanginginig sa sadyang paraan. "Alam kong may hawak kang records ko. Please, huwag mong sasabihin kay Leandro ang totoo. I love him so much at hindi ko kayang mawala siya. Gagamitin mo ba ang profession mo para lang sirain ang kaligayahan namin para kay Rosa?" Nakatutok lamang ang mga mata ni Gabriel sa mga papeles na nasa kanyang lamesa. Hindi siya kumibo.
Tila ba walang sino mang nagsasalita sa kanyang harapan. Ang katahimikan ay naging isang mabigat na pader na lalong nagpakaba kay Clarice. Dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang kanyang puting panyo, inalis ang kanyang salamin, at sinimulang linisin ang mga lente nito nang may nakakabinging bagal. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng pangingilag at matinding pandidiri na hindi na kailangang sabihin pa. Tapos ka na ba? Malamig na tanong ni Gabriel nang hindi tinitingnan ng babae. Isinuot niya muli ang kanyang salamin at tinitigan ng diretso si Clarice. Bilang doktor, tungkulin kong magligtas ng buhay. Pero ang sayo, ang iyong puso ay kasing lusog ng isang kabayo, Clarice. Wala kang sakit sa puso. Ang tanging may sakit sayo ay ang iyong kaluluwa. Isang malubhang sakit ng pagsisinungaling at paninira ng buhay ng ibang tao. You don't understand, sigaw ni Clarice, ngunit mabilis siyang pinutol ni Gabriel. Ang hindi mo naiintindihan ay ito. Hindi ako si Leandro, na madaling mabulag ng mga luha mong gawa sa asukal. Umalis ka sa opisina ko bago ko patawagin ang security para kaladkarin ka palabas. At wag na huwag mong susubukan na lumapit muli kay Rosa. Dahil sa susunod, hindi lang records mo ang ilalabas ko. Sisiguraduhin kong pati ang lahat ng baho mo ay malalaman ng buong mundo. Tumalikod si Clarice. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding kahihiyan at galit. Nagmamadali siyang lumabas, ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin na nahulog ang kanyang maliit na lagayan ng gamot mula sa kanyang mamahaling bag. Nang hapong iyon, umuwi si Leandro sa mansyon na pagod at puno ng galit mula sa isang board meeting kung saan pinagalitan siya ng kanyang mga investor. Dumiretso siya sa kwarto upang magpalit ng damit nang mahagip ng kanyang paningin ang isang maliit na puting bote na gumulong sa ilalim ng kanilang kama. Pinulot niya ito. Ito ang boteng madalas inumin ni Clarice kasi tuwing sinasabi nitong inaatake siya sa puso. Nanliit ang mga mata ni Leandro nang mabasa ang label. Ang bote ay walang tatak ng anumang pharmacy at ang mga tableta sa loob ay mukhang hindi pamilyar. Kumuha siya ng isa at sinubukang dilaan ito. Walang lasa. Tila gawa lamang sa harina at asukal. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer ni Clarice, isang bagay na hindi niya ginagawa dahil sa respeto sa privacy nito. Doon, sa ilalim ng mga tumpok ng mamahaling damit, nakita niya ang isang resibo mula sa isang online shop na gumagawa ng theatrical props at placebo pills. Ang petsa ng pagbili ay noong mismong buwan, kung kailan sinabi ni Clarice na kailangan niyang magpagaling sa ibang bansa. Kasabay ng pagtuklas na ito, nakarinig si Leandro ng isang malakas na tawanan mula sa sala. Sumilip siya mula sa itaas ng hagdan. Nakita niya si Clarice na masayang nakikipag-usap sa telepono, umiinom ng alak, isang bagay na mahigpit na ipinagbabawal sa mga may sakit sa puso. At tumatawa ng malakas habang kinukwento kung paano niya napaniwala ang tanga niyang asawa na mamatay na siya. Yes, girl. Konti na lang. Makukuha ko na ang huling pirma niya sa mga papeles ng lupa. Hayaan mo siyang magpakapagod sa work, basta ako, relax lang dito sa mansyon niya. Wika ni Clarice sa telepono, ang kanyang boses ay puno ng kamandag. Nanigas ang buong katawan ni Leandro. Ang bawat sakripisyo ni Rosa, ang bawat sampal na ibinigay niya sa sariling dignidad para lamang sundin ang kagustuhan ni Clarice at ang lahat ng panahong itinapon niya, ang tunay na pag-ibig para sa isang kasinungalingan ay biglang nagbalik sa kanyang isipan na tila isang malakas na sampal. Ang kanyang mga kamao ay nagngangalit sa panggigigil at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tindi ng puot. Ngunit ang hindi alam ni Leandro, habang nadidiskubre niya ang katotohanan, may isa pang lihim na naghihintay sa kanya sa ilalim ng mga papeles ng utang ng kanyang pamilya. Isang lihim na mag-uugnay sa kanyang ina, sa yumaong ina ni Rosa, at sa isang madilim na kasunduang matagal nang nakabaon sa limot. Akala ko ikaw ang lunas.
Iyon pala, ikaw ang pinakamabagsik na lason sa buhay ko. Ang boses ni Leandro ay tila galing sa ilalim ng lupa, gumaralgal sa tindi ng puot na pilit niyang ikunukubli. Nakatayo siya sa bungad ng pinto ng sala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig kay Clarice na nooy kampanteng nakaupo sa sofa. May hawak na baso ng alak at malakas na tumatawa sa telepono. Napatigil si Clarice sa kanyang pagtawa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay agad na nagpalit ng kulay mula sa masiglang pamumula tungo sa isang maputlang puti na tila abo. Mabilis niyang itinago ang baso ng alak sa likod ng kanyang unan at nagsimulang humawak sa kanyang dibdib. Sinusubukang ibalik ang kanyang papel bilang isang biktima. "Babe, kanina ka pa ba dyan? Bigla kasing sumikip ang dibdib ko, kaya uminom ako ng konting gamot." Nauutal na wika ni Clarice. Ang kanyang boses ay pilit na pinapahina. Sa halip na lumapit upang aluin siya, kinuha ni Leandro ang maliit na boteng puno ng placebo pills at marahas itong inihagis sa paanan ni Clarice. Ang mga puting tableta ay kumalat sa makinis na tiles, nag-iwan ng mahihinang tunog ng pagtalbog bago ang mga ito ay tuluyang huminto sa ilalim ng mesa. "Huwag mo na akong lokohin, Clarice. Narinig ko ang lahat. Narinig ko kung paano mo ako tinawag na tanga. Narinig ko kung paano mo ninakaw ang mga huling pirma ko para makuha ang mga lupa ng pamilya ko." Bulyaw ni Leandro. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, tila isang lindol na nagpapayanig sa pundasyon ng kanilang tahanan. Kasabay ng kanyang pagsigaw ay ang mabilis na pagpasok ni Doña Carmen sa sala. Ang matanda ay tila mas tumanda pa sa loob ng ilang minuto. Hawak niya ang isang tumpok ng mga sulat na may pulang selyo, mga huling babala mula sa bangko. "Leandro, ano itong naririnig ko? At Clarice, bakit sinasabi ng mga tauhan ko na wala na tayong pera sa joint account?" Tanong ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Tiningnan na ni Leandro ang kanyang ina nang may halong lungkot at galit. "Wala na tayong pera, ma. Dahil ang babaeng pinilit ninyong ipalit kay Rosa ay isang ahas. Niloko niya tayo. Niloko niya ako." Tumayo si Clarice. Ang kanyang muka ay hindi nakakitaan ng anumang bakas ng sakit. Inayos niya ang kanyang buhok, itinuwid ang kanyang likuran, at tumingin sa mag-ina nang may matinding panggigigil. "Oo, niloko ko kayo. Bakit sa tingin ninyo ba ay mamahalin ko ang isang lalaking kasing hina mo, Leandro? O ang isang matandang kasing sama mo, Carmen? Ginamit ko lang kayo para makuha ang gusto ko. At ngayon, wala na kayong makukuha sa akin." Sa tindi ng shock at kahihiyan, dahan-dahang napahawak si Doña Carmen sa sandalan ng upuan. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumagsak patungo sa sahig. Ngunit bago pa man siya masalo ni Leandro, isang malakas na tunog ng pagkatok sa pintuan ang bumasag sa tensyon. Hindi ito simpleng kumatok. Ito ay isang madiin at opisyal na tunog ng mga kamaong tumatama sa kahoy. Pagbukas ng pinto, bumadya ang 4 na lalaking nakasuot ng barong at may hawak na mga legal na papeles. Sila ang mga sheriff mula sa korte. "Ikinalulungkot po namin, ngunit ang mansyong ito ay opisyal na nang isinara ng bangko. Mayroon lamang kayong 1 oras upang kunin ang inyong mga personal na gamit." Habang gumuho ang mundo ng mga Montelibano, sa kabilang bahagi ng syudad, ang kapaligiran ay puno ng kagalakan. Ang kusina ni Rosa ay nababalot ng maliliit at makukulay na banderitas. Isang maliit na selebrasyon para sa kaarawan ni Rosa ang kasalukuyang nagaganap. Ang amoy ng masarap na pagkain at ang tunog ng masayang tawanan ay umaapaw hanggang sa kalsada. Nakatayo si Rosa sa gitna ng kanyang maliit na kaharian, nakasuot ng isang simpleng asul na bestida na lalong nagpalitaw sa kanyang natural na ganda. Lumapit si Gabriel sa kanya. May dalang isang maliit na plato ng cake. Sa harap ng lahat ng mga kaibigan at tapat na customer,
Dahan-dahang kumuha ng isang maliit na piraso si Gabriel gamit ang tinidor at itinapat ito sa labi ni Rosa. Maligayang kaarawan, Rosa. Karapat-dapat ka sa lahat ng tamis ng buhay, bulong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng may malalim na debosyon. Tila ba si Rosa ang kaisa-isang bituin sa madilim na kalangitan. Dahan-dahang kumagat si Rosa. Ang tamis ng cake ay humalo sa tamis ng kanyang nararamdaman. Ang init ng hininga ni Gabriel sa kanyang pisngi ay nagdulot ng isang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito ang kaligayahang ipinagkait sa kanya ng 5 taon. Isang kaligayahang hindi binibili ng pera, kundi ibinibigay ng isang pusong tapat. Mula sa madilim na sulok ng kalsada, sa labas ng bakod ng kusina ni Rosa, isang figura ang tahimik na nakatayo. Si Leandro, na nooy basang-basa ng pawis at may gusot-gusot na damit ay nakatingin sa loob. Nakita niya ang bawat ngiti ni Rosa. Nakita niya kung paano haplusin ni Gabriel ang buhok ng babae. Nakita niya ang chic cravat, tie, na suot ni Gabriel, ang mismong regalo na itinapon niya noon dahil sa tingin niya ay mura ito. Isang matinding hikbi ang kumawala sa dibdib ni Leandro. Ang sakit ng katotohanan ay mas masakit pa sa anumang sampal. Habang siya ay naglalakad palayo patungo sa kawalan, ang tanging naiwan sa kanyang isipan ay ang huling sinabi sa kanya ni Clarice bago ito tumakas dala ang kanyang huling pera. Hindi si Rosa ang nawalan noong iniwan mo siya, Leandro. Ikaw ang nawalan ng kaisa-isang taong handang mamatay para sa'yo. Pag-uwi ni Leandro sa tinutuluyan nilang maliit na paupahan, nakita niya ang kanyang ina na nakatulala sa sahig. Ngunit hindi lang yun ang bumigla sa kanya. Ang cabinet ni Clarice ay bukas na bukas at ang lahat ng alahas at perang itinago niya roon ay wala na. Isang maliit na papel ang naiwan sa loob na may nakasulat na mga salitang tila isang sumpa. Ang bawat hakbang ni Leandro patungo sa kusina ni Rosa ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang kanyang dating makinis at mamahaling sapatos ay kupas na at nababalutan ng putik, habang ang kanyang polo ay may mantsa ng pawis at alikabok mula sa paghahanap ng trabaho sa konstruksyon. Siya na dating tinitingala bilang isang makapangyarihang tagapagmana ay tila isang asong ulol ngayon na naghahanap ng masisilungan sa gitna ng matinding unos ng buhay. Pagpasok niya sa maliit na kainan, biglang tumahimik ang paligid. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato ay huminto at ang mga bulungan ng mga customer ay tila naging isang nakakabinging ugong. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Isang lalaking mukhang galing sa hukay, punong-puno ng kahihiyan at dumi. Nakatayo si Rosa sa likod ng counter, nag-aayos ng mga sariwang sangkap. Nang maramdaman niya ang mabigat na presensya sa pintuan, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin. Walang gulat, walang galit, kundi isang purong awa na mas masakit pa sa anumang tindi ng puot. Rosa. Ang boses ni Leandro ay gumaralgal. Tila ba may nakabara na libu-libong tinik sa kanyang lalamunan. Rosa, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Niloko ako ni Clarice. Kinuha niya ang lahat. Ang lahat sa akin. Sa gitna ng maraming tao, walang pakundangan na lumuhod si Leandro sa sahig na gawa sa kahoy. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa matigas na semento ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang tunog ng pagsuko at lubos na pagpapakumbaba. Yumuko siya ng husto hanggang sa ang kanyang noo ay halos humalik na sa dumi ng sahig. Rosa, pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Maibabalik natin ang dati. Ako ang bahala sa'yo. Pangako, hindi na kita sasaktan. Pagmamakaawa ni Leandro, ang kanyang mga balikat ay nanginginig dahil sa tindi ng kanyang paghikbi. Tinitigan siya ni Rosa ng matagal. Sa kanyang isipan, nagbalik ang mga imahe ng 5 taon kung kailan siya ang nakaluhod. Siya ang nagmamakaawa para sa konting atensyon at siya ang biktima ng panunumbat at panlalamig ng lalaking ito. Ngunit ang pusong dati
ay kumikirot sa bawat sakit na ibinibigay ni Leandro, ay tila naging isang matatag na bato na ngayon. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa paghilom. Dahan-dahang lumabas si Rosa mula sa likod ng counter. Huminto siya sa harapan ni Leandro, ngunit hindi siya yumuko upang tulungan itong tumayo. Leandro, ang pagpapatawad ay ibinibigay ng libre at matagal na kitang pinatawad para sa sarili kong kapayapaan. Ang boses ni Rosa ay malumanay, ngunit may talim ng isang matalas na espada. Pero ang tiwala ay parang isang kristal na baso na kapag binasag mo ng paulit-ulit, hindi mo na muling mabubuo kahit gaano mo papagtagpi-tagpiin ang mga piraso. Ang pag-ibig ko sa iyo ay itinapon mo sa basurahan noong pinili mo ang isang kasinungalingan. At ang Rosa na kilala mo noon, ang Rosa na handang mamatay para sa iyo, ay matagal mo nang pinatay. Rosa, please! Huwag mong sabihin yan. Pagsusumamo ni Leandro, pilit na inaabot ang laylayan ng apron ni Rosa. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang maruming kamay sa damit ng babae, isang matibay na sapatos ang humarang sa pagitan nila. Isang matangkad na figura ang tumayo sa tabi ni Rosa, tila isang matatag na pader na nagbibigay ng proteksyon. Si Gabriel. Hindi gumamit ng dahas si Gabriel. Hindi siya sumigaw. Sa halip, kinuha niya ang kanyang sariling asul na jacket at maingat itong isinuot sa balikat ni Rosa. Tila ba ibinabalot niya ang babae sa isang layer ng kaligtasan. Pagkatapos, tinitigan niya si Leandro nang may matinding awtoridad. Tapos na ang usapan, Leandro. Malamig na wika ni Gabriel. Lumabas ka na bago pa madagdagan ang kahihiyang ibinibigay mo sa sarili mo. Ang babaeng ito ay hindi na kabilang sa nakaraan mo. At habang narito ako, sisiguraduhin kong walang sino mang muling makakapagpaiyak sa kanya. Dahan-dahang tumayo si Leandro. Ang kanyang muka ay puno ng pait. Tumingin siya sa mga kamay ni Gabriel na nakahawak ng mahigpit sa balikat ni Rosa. Isang hawak na puno ng pagmamahal at paggalang, mga bagay na hindi niya kailanman naibigay. Sa huling pagkakataon, nakita ni Leandro ang kislap sa mga mata ni Rosa, ang kislap na para lamang kay Gabriel. Habang naglalakad si Leandro palabas ng kainan, ang bawat hakbang niya ay tila paglayo sa kaisa-isang pagkakataon niyang maging maligaya. Ngunit sa kanyang paglabas sa pinto, isang kakaibang pakiramdam ang dumapo sa kanyang batok. Napatingin siya sa madilim na eskinita sa kabilang kalsada. Isang itim na sasakyan ang nakaparada roon. Ang mga bintana ay madilim at hindi aninag ang nasa loob. Ngunit sa isang iglap, bumaba ang bintana sa likuran ng bahagya. Isang pares ng mga matang puno ng kamandag at baliw na pagnanasa para sa paghihiganti ang nakatitig ng diretso sa kusina ni Rosa. Isang kamay na may suot na pamilyar na singsing ang lumabas at dahan-dahang naghulog ng isang maliit na papel sa kalsada. Hindi pa tapos si Clarice. At sa pagkakataong ito, hindi lang ang negosyo ni Rosa ang nais niyang sirain, kundi ang mismong buhay nito. Sa loob ng kainan, muling bumalik ang katahimikan. Kinuha ni Gabriel ang kamay ni Rosa at dahan-dahang pinisil ito. "Ayos ka lang ba?" tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ngumiti si Rosa, isang tunay at payapang ngiti. "Ayos lang ako, Gabriel, dahil sa wakas wala na akong nararamdaman kahit konting sakit para sa kanya." Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang nabasag nang marinig nila ang isang malakas at matining na tunog ng pagbasag. Ang bintana sa harap ng kainan ay biglang nawasak. Isang malaking bato ang bumulusok sa loob, tumama sa isang lamesa at nagkalat ng libo-libong piraso ng matutulis na salamin sa paligid. Ang hangin ay napuno ng amoy ng gasolina at mula sa labas, isang maliit na ningas ng apoy ang dahan-dahang gumagapang sa tuyong damo, patungo sa pundasyon ng kusina ni Rosa. "Hindi! Ang mga sangkap ko!" Ang sigaw ni Rosa
ay tila isang pagsusumamo sa langit habang pinagmamasdan niya ang malulutong na dila ng apoy na dahan-dahang kumakamit sa imbakan ng kanyang mga gagamitin para sa Grand Philippine Food Festival. Ang amoy ng gasolina ay tila isang masangsang na paalala ng puot na hindi namamatay. Sa loob ng mga kahon na yon, naroon ang mga sariwang sangkap na mahigit 1 linggo niyang pinaghirapan. Ang mga bihirang pampalasa mula sa malalayong probinsya at ang mga espesyal na lamang dagat na siyang magiging kaluluwa ng kanyang ilalahok na putahe. Mabilis ang bawat galaw ni Gabriel. Kinuha niya ang makapal na basahan, binasa ito sa balde ng tubig at walang takot na hinarap ang nagbabagang init upang apulahin ang nagsisimulang apoy. Ang bawat hampas ng basahan sa dingding ay may kasamang matinding determinasyon. Sa labas, ang mga kapitbahay ay nagsimula na ring magtulungan. Dala-dala ang mga timba ng tubig upang pigilan ang pagkalat ng sakuna. Nang tuluyang mamatay ang apoy, ang tanging naiwan ay ang itim na uling at ang makapal na usok na humahalimuyak sa buong kusina. Lumapit si Rosa sa mga kahon. Pagbukas niya, pumulagas sa kanya ang mga sangkap na ngayon ay maitim na, basang-basa ng tubig at may masangsang na amoy ng usok at gasolina. Hindi na ito mapapakinabangan. Bukas na ang kompetisyon at ang lahat ng kanyang paghahanda ay naglaho na parang bula sa loob lamang ng ilang minuto. Napaupo si Rosa sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at puno ng uling. Ang katahimikan sa loob ng kusina ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Wala na. Gabriel, paano na ang kompetisyon? Ito na lang ang tanging paraan para mabigyan ko ng dangal ang pangalan ng nanay ko. Lumuhod si Gabriel sa harapan niya. Inalis ng doktor ang kanyang nadumihang jacket at ginamit ang malinis na bahagi nito upang punasan ang mantsa ng uling sa pisngi ni Rosa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag, hindi nagpapadala sa kawalan ng pag-asa. Hindi pa tapos ang laban, Rosa. Alam ko kung saan tayo makakakuha ng mga sariwang sangkap na kasing ganda ng mga nawala sa'yo. May isang organikong sakahan sa Tanay na pinupuntahan ko bilang doktor ng mga magsasaka roon. Magtiwala ka sa akin. Wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang angkla sa gitna ng malakas na agos. Hindi na nag-aksaya ng oras si Gabriel. Sa gitna ng madilim na gabi, pinaharurot niya ang kanyang sasakyan patungo sa lalawigan. Habang si Rosa ay naiwan upang linisin ang natitirang kalat, ang bawat segundo ay tila isang mabigat na pasanin. Hindi siya natulog. Gamit ang natitirang lakas, inayos niya ang kanyang mga kagamitan. Pilit na binubuhay ang pag-asa sa kanyang puso. Kinaumagahan, ang paligid ng engranding kombensyon ay puno ng mga mamahaling palamuti at ang bango ng iba't ibang lutuin. Naroon ang mga sikat na chef mula sa malalaking hotel, nakasuot ng kanilang mapuputing uniforme. Si Rosa ay dumating na may bakas ng puyat sa kanyang mga mata. Dala ang kanyang simpleng kagamitan. Habang nag-aayos siya sa kanyang itinalagang pwesto, isang marangyang sasakyan ang huminto sa bungad ng entablado. Bumaba roon si Clarice, nakasuot ng isang makinang na bestida. Kasama ang isang matandang lalaki na kilala bilang isa sa mga pangunahing sponsor ng kompetisyon. Ngumiti si Clarice nang makita si Rosa, isang ngangiting puno ng kamandag at panuno. Lumapit ang babae sa pwesto ni Rosa. Ang kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hangin. Akala ko ba ay nagkaroon ng munting sakuna sa basurang kainan mo, Rosa? Bakit nandito ka pa rin? Bulong ni Clarice, sapat lang upang silang dalawa ang makarinig. Huwag mong isipin na makakakuha ka ng pwesto dito. Ang mga tao dito ay naghahanap ng kalidad, hindi ng pagkaing pangpulubi na niluto sa uling. Hindi kumibo si Rosa. Itinuon niya ang kanyang pansin sa pag-aayos ng kanyang mga kutsilyo. Ngunit ang kanyang kaba ay lalong tumindi nang mapansin niyang 5 minuto na lang bago magsimula ang paligsahan at wala pa rin si Gabriel. Ang kanyang mga katuwang sa kompetisyon ay nagsimula
nang maghanda ng kanilang mga sangkap habang ang kanyang lamesa ay nananatiling walang laman. 10 minuto na lamang at magsisimula na ang Grand Philippine Food Festival. Sigaw ng MC sa buong hall. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Rosa. Tumingin siya sa pintuan ng malaking bulwagan, umaasang makikita ang pamilyar na figura ni Gabriel. Ngunit ang bawat segundong lumilipas ay tila isang sampal ng katotohanang baka hindi ito makarating sa oras. Pinagtitinginan na siya ng ibang mga kalahok at ng mga hurado. Ang iba ay may halong awa, ang iba naman ay may pangungutya. Biglang bumukas ang malaking pintuan sa likuran. Isang lalaking humihingal at basang-basa ng mantsa ng lupa sa sapatos ang pumasok. Bit-bit ang 2 malaking giye ng mga sariwang gulay at mga lamang dagat na tila galing pa lamang sa dagat. Si Gabriel. Ang kanyang muka ay puno ng pawis. Ang kanyang mga damit ay gusot-gusot. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at pagmamahal. "Heto na, Rosa! Hindi ako papayag na matalo ka nila!" Sigaw ni Gabriel habang mabilis na inilalapag ang mga sangkap sa lamesa ni Rosa. Ang mga tao ay napatigil. Ang bango ng mga sariwang sangkap ay agad na kumalat. Tila ba nagdala si Gabriel ng isang bahagi ng kalikasan sa loob ng air-conditioned na silid. Mabilis na kumilos si Rosa. Ang kanyang mga kamay ay naging tila mga plauta, mabilis at may sining sa bawat hiwa at paghahanda. Ngunit habang nagsisimula nang uminit ang kompetisyon, napansin ni Rosa ang isang kakaibang kilos mula sa isa sa mga katulong sa kusina na malapit sa kanya. Ang lalaki ay may hawak na isang maliit na bote ng kemikal at tila hinihintay ang pagkakataong tumalikod si Rosa upang ibuhos ito sa kanyang niluluto. Kasabay nito, isang malakas na tunog ng pagsabog ng apoy ang narinig mula sa likurang bahagi ng entablado. Ang makapal na usok ay mabilis na lumaganap, nagdulot ng kaguluhan sa gitna ng mga manunood. Sa gitna ng usok at takot, nakita ni Rosa ang mukha ni Clarice mula sa malayo, tahimik na tumatawa habang ang kanyang plano ay unti-unti nang nagbubunga. Ang apoy ay mabilis na kumakalat patungo sa pwesto ni Rosa at ang tangke ng gasol sa tabi niya ay nagsisimula na ring mag-init ng husto. Ang makapal na usok ay tila isang dambuhalang kamay na sumasakal sa buong bulwagan, nagdudulot ng matinding ubo at lito sa gitna ng mga manunood. Umalingaw-ngaw ang kalampag ng mga silyang natutumba at ang sunod-sunod na sigaw ng mga taong nag-uunahang makalabas sa pintuan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Rosa sa harap ng kanyang kalan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa niluluto. Tila ba ang buong mundo ay naglaho at ang tanging mahalaga lamang ay ang huling pagtimpla ng kanyang kare-kare. Sa sulok ng kanyang paningin, nakita ni Rosa ang paggalaw ng kamay ng katulong na kompetisyon na malapit sa kanya. Akmang ibubuhos na nito ang isang madilim na likido sa loob ng kanyang kaldero. Walang pag-aalinlangan, binitawan ni Rosa ang kanyang hawak na sandok at hinablot ang braso ng lalaki ng may matinding lakas. Ang pag-ikot ng kanyang braso ay nagdulot ng isang matunog na pagbagsak ng boteng plastik sa semento, kung saan kumalat ang isang malapot at masangsang na likidong tila lason. "Huwag mo nang subukan," malamig na wika ni Rosa. Ang kanyang boses ay tila isang matalas na hiwa sa gitna ng ingay ng sunog. "Hindi mo na muling madudumihan ang pagkaing ito." Biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na tunog ng pagsabog mula sa likurang bahagi ng entablado. Ang mga kurtina ay nilamon na ng malalaki at nagbabagang apoy. Ang init ay humahampas sa balat ni Rosa at sa isang pagkakataon, ang dila ng apoy ay humaging sa kanyang kanang tayong braso. Napaso ang kanyang balat at ang telang suot niya ay nagsimulang mangamoy sunog. Nanliit ang kanyang mga mata sa sakit, ngunit sa halip na tumakbo, kinuha niya ang isang basang tuwalya, mabilis na ibinalot sa kanyang braso upang patayin ang munting ningas at nagpatuloy sa paghahalo. "Rosa,
Kailangan na nating lumabas! Sigaw ni Gabriel habang mabilis na lumalapit sa kanya. Bit-bit ang isang fire extinguisher na nakuha niya sa gilid ng pader. Kailangan ko itong tapusin, Gabriel. 5 minuto na lang. Tugon ni Rosa. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Ngunit may hindi matitinag na determinasyon. Pinanood ni Gabriel si Rosa. Nakita niya ang pawis na humahalo sa uling sa mukha ng babae, ang nanginginig nitong mga kamay na puno ng mga sugat at ang matapang na paninindigan sa gitna ng panganib. Sa halip na pilitin siyang umalis, tumayo si Gabriel sa likuran ni Rosa. Ginamit niya ang kanyang katawan bilang pananggalaban sa lumalapit na init at usok habang binubugahan ng puting kemikal ang mga apoy na pilit na lumalapit sa kanilang pwesto. Sila ay naging dalawang mandirigma sa gitna ng nagbabagang impyerno. Nang tumunog ang huling hudyat ng kompetisyon, ang mga bumbero ay nakarating na at unti-unti nang naapula ang apoy. Ang bulwagan ay puno ng puting usok at basang kagamitan. 10 lamang sa 50 kalahok ang nanatili sa kanilang mga pwesto upang iharap ang kanilang mga putahe. Ang mga hurado na nooy nakasuot na ng mga maskara ay isa-isang lumapit sa mga natitirang mesa. Nang makarating sila sa pwesto ni Rosa, napatigil ang lahat. Ang kanyang kare-kare ay nakalagay sa isang simpleng palayok. Ngunit ang sarsa nito ay may kulay na tila ginto sa ilalim ng mga ilaw. Ang bango nito ay nananaig sa amoy ng usok at kemikal. Isang amoy na nagdadala ng alaala ng tahanan, ng pagmamahal ng isang ina, at ng katapatan ng isang pusong hindi sumusuko. Ang punong hurado, na kilala bilang isang matandang kritiko na walang sinasabing maganda, ay dahan-dahang kumuha ng isang kutsarang sarsa. Pagdampi nito sa kanyang dila, dahan-dahang ipinikit ng matanda ang kanyang mga mata. Sa loob ng ilang segundo, ang katahimikan sa bulwagan ay naging nakakabingi. Ito. Simula ng matanda, ang kanyang boses ay gumaralgal. Ito ang lasa ng katotohanan. Maraming chef dito ang nagpakitang gilas sa teknik at mamahaling sangkap. Ngunit ang babaeng ito, iniluto niya ang kanyang sariling kaluluwa. Ang bawat anghang at alat ay tila nagsasalaysay ng isang kwento ng pagbangon. Ipinahayag ang nagwagi. Ang pangalang Rosalinda Perez ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, sinundan ng isang masigabong palakpakan na tila nagpayanig sa mga pader. Sa gitna ng entablado, habang tinatanggap ni Rosa ang kanyang tropeo, nakita niya si Clarice na pilit na tumatakas sa gilid ng pintuan, ngunit hindi hinayaan ni Rosa na matapos ang araw ng ganoon lamang. "Sandali lang!" Sigaw ni Rosa sa microphone. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Lahat ay napalingon kay Clarice. Kasabay nito, pumasok ang ilang mga unipormadong pulis, kasama ang lalaking katulong na nahuli ni Rosa kanina. Ang lalaki ay itinuro ng diretso si Clarice. "Siya po. Siya ang nag-utos sa akin na lasunin ang pagkain at siya rin ang nagbayad sa mga tauhan para sunugin ang entablado." Sigaw ng lalaki. Nagkagulo ang mga tao. Ang marangyang bestida ni Clarice ay wala ng silbi habang pilit siyang kinakaladkad ng mga pulis palabas. Ang kanyang mga sigaw ng pagtanggi at pagmumura ay tila mga huling himig ng isang naghihingalong ahas. Ang lahat ng kanyang yaman at kapangyarihan ay naglaho sa isang sandali ng pagbabayad ng utang. Nang gabi ring iyon, matapos ang lahat ng ingay at gulo, naiwan si Rosa at Gabriel sa gitna ng tahimik na entablado. Kinuha ni Gabriel ang tropeo mula sa mga kamay ni Rosa at inilapag ito sa sahig. Pagkatapos, maingat niyang kinuha ang nasugatan at napasong kamay ng babae. "Panalo ka na, Rosa!" Bulong ni Gabriel, hindi lang sa kompetisyon, kundi sa buhay. Tumingala si Rosa sa kanya. Ang mga luha ng kaligayahan ay sa wakas ay pinayagan niyang pumatak. Sa ilalim ng malabong liwanag ng mga bombilya, dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang kanyang muka sa mukha ni Rosa.
Naramdaman ni Rosa ang init ng hininga ng lalaki sa kanyang labi. Isang pakiramdam na tila nagpapagaling sa lahat ng sugat ng kanyang nakaraan. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang matamis at mahabang halik. Isang pangako ng isang bukas na wala ng takot at puno ng pag-asa. Ang katahimikan sa loob ng kusina ni Rosa sa gabing iyon ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa dalawang pagod na kaluluwa. Tapos na ang ingay ng mga bumbero, ang nakasisilaw na ilaw ng mga kamera sa kompetisyon at ang matatalim na sigaw ng puot mula kay Clarice. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang kumpas ng mga kuliglig sa laba at ang banayad na paghinga ni na Rosa at Gabriel. Nakatitig si Gabriel sa kanang braso ni Rosa. Ang balat nito ay mapula at may ilang bahagi na nagsisimulang magtubig dahil sa paso mula sa apoy ng entablado. Maingat niyang inilabas ang isang maliit na puting kahon ng gamot. Ang bawat galaw ng doktor ay puno ng isang uri ng pag-iingat na tila ba humahawak siya ng pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Kinuha niya ang isang cotton ball, binasa ito ng antiseptic at dahan-dahang idiniin sa paligid ng sugat. Tiis lang, Rosa. Malinis na ito. Kailangan lang nating lagyan ng ointment para hindi magpeklat. Mababang tinig ni Gabriel. Ang kanyang boses ay may dalang kapayapaan na tila ba sapat na upang pawiin ang anumang kirot. Napaatras ng bahagya si Rosa ang kanyang katawan ay automatikong naging pamilyar sa sakit. Ngunit nang maramdaman niya ang malalambot na daliri ni Gabriel na nakasuporta sa ilalim ng kanyang siko, unti-unti siyang kumalma. Pinagmasdan niya ang mukha ng lalaki. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang bombilya, nakita ni Rosa ang bawat linya ng pag-aalala sa noo ni Gabriel. Ang lalaking ito, na isang respetadong doktor, ay hindi nag-atubiling madumihan ng uling at ulan para lamang sa kanya. Bakit mo ito ginagawa, Gabriel? Mahinang tanong ni Rosa. Nanalo na ako. Nakuha ko na ang tropeyo. Pwede ka na sanang umuwi at magpahinga. Huminto sandali si Gabriel sa kanyang paglalagay ng gamot. Inangat niya ang kanyang paningin at tumitig ng diretso sa mga mata ni Rosa. Hindi ang tropeyo ang pinunta ko rito, Rosa. At hindi rin dahil gusto ko lang maging hero. Ginagawa ko ito dahil mas masakit para sa akin na makita kang nasasaktan kaysa sa anumang sugat na matatatamo ko. Dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha sa braso ni Rosa at marahang umihip sa napasong balat. Ang mainit na hininga nito ay nagdulot ng isang kakaibang kilabot sa buong katawan ni Rosa. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa tindi ng emosyong nakapaloob sa simpleng kilos na yon. Ang bawat ihip ni Gabriel ay tila isang bulong ng pangako na mula ngayon, wala ng anumang apoy ang hahayaang makasakit sa kanya. Habang nagaganap ang tahimik na sandaling ito, sa kabilang bahagi ng syudad, sa isang madilim at mabahong pantalan, isang lalaki ang dahan-dahang ibinababa ang isang mabigat na kahon mula sa isang truck. Si Leandro ay basang-basa ng pawis. Ang kanyang mga palad ay puno ng paltos at ang kanyang likod ay tila mababali na sa tindi ng bigat ng mga kargamento. Siya na dating nakaupo sa malamig na opisina ay isa na ngayong hamak na kargador upang may maipakain lamang sa kanyang ina. Napatigil si Leandro nang makita ang isang punit-punit na dyaryo sa ibabaw ng isang basurahan. Doon, sa harapang pahina, ay ang malaking larawan ni Rosa na nakangiti at may hawak na tropeyo. Ang titulong The Queen of Filipino Home Cooking ay nakasulat sa malalaking letra. Isang mapait na nangiti ang gumuhit sa labi ni Leandro habang bumabagsak ang kanyang mga luha sa maruming papel. Nawala ang lahat sa kanya, ang kanyang yaman, ang kanyang dangal, at higit sa lahat, ang kaisa-isang babaeng tunay na nagmahal sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Sa isang maliit na paupahan, hindi kalayuan sa pantalan, si Doña Carmen naman ay nakaupo sa isang silyang kahoy na may sira ang paa. Nakatingin sa kawalan habang hinahawakan ang kanyang tiyan
dahil sa gutom. Ang dati nilang palasyo ay isa na lamang malayong panaginip. Bumalik ang eksena sa loob ng kusina ni Rosa. Matapos lagyan ng benda ang braso ni Rosa, hindi agad binitawan ni Gabriel ang kamay nito. Nanatili silang magkaharap. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakailang, kundi puno ng mga salitang hindi na kailangan pang sabihin. Rosa, alam kong marami kang pinagdaanan. Alam kong ang puso mo ay tila isang kuta na pilit mong isinara dahil sa takot na muling masugatan. Simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang awit ng katapatan. Hindi ko hinihiling na buksan mo agad ang pintuan, pero hayaan mo akong manatili dito sa labas, magbabantay hanggang sa maging handa ka ng muling magtiwala. Tinitigan ni Rosa ang kanilang mga kamay na magkahawak. Naisip niya ang 5 taon ng kanyang buhay kung kailan siya naging bulag sa maling pag-ibig. Naisip niya ang bawat gabi na umiiyak siya nang mag-isa sa ilalim ng ulan. Ngunit sa harapan ng lalaking ito, ang lahat ng sakit na yon ay tila unti-unting naglalaho, napapalitan ng isang uri ng init na nagpapahiwalay sa bawat yelo sa kanyang puso. Hindi ko alam kung paano muling magmahal ng totoo, Gabriel. Pag-amin ni Rosa, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Natatakot ako na baka bukas magising ako at mawala na naman ang lahat. Kung ganoon, magsisimula tayo sa ngayon. Tugon ni Gabriel. Walang bukas, walang kahapon. Tayong dalawa lang dito sa gabing ito. Dahan-dahang inangat ni Rosa ang kanyang kaliwang kamay. Ang kamay na walang sugat. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, maingat niyang idinampi ang kanyang mga daliri sa pisngi ni Gabriel. Naramdaman niya ang bahagyang magaspang na balat ng lalaki at ang mabilis na tibok ng ugat sa sentido nito. Ang simpleng hawak na yon ay tila isang pagbagsak ng huling pader ng kanyang proteksyon. Napapikit si Gabriel sa init ng palad ni Rosa. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang hipdiw ng pag-asa at pananabik. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Rosa na nasa kanyang pisngi at hinalikan ang gitna ng palad nito. Salamat, Rosa, bulong niya. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong mahalin ka. Nakatayo sila sa gitna ng kanilang munting daigdig. Ang bango ng luya at ointment ay humahalo sa amoy ng pag-asa. Ngunit habang tila papunta na sa isang masayang katapusan, isang maliit na anino ang gumalaw sa labas ng bintana. Isang pares ng mga mata ang nakasulyap mula sa dilim. Pinagmamasdan ang bawat galaw nila ng may kakaibang tindi. Hindi pa lubos na natatapos ang lahat dahil sa mundo ng pag-ibig at paghihiganti. Palaging may isang huling lihim na naghihintay na mabunyag. Ang gabi ay tila isang banal na sandali sa loob ng kusina ni Rosa. Wala nang mga customer, wala nang ingay ng mga sasakyan sa labas. Tanging ang mahinang pagpatak ng ulan sa bubungang yari sa luma at matatag na kahoy ang nagbibigay ng hipdiw sa katahimikan. Sa gitna ng kusina, si Rosa ay abala sa paghahanda ng isang huling putahe para sa gabing iyon. Isang espesyal na pagkain na hindi para sa anumang kompetisyon, kundi para sa lalaking nagligtas ng kanyang kaluluwa. Maingat niyang hinihiwa ang mga sariwang gulay. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay ay puno ng sining at pasasalamat. Ang bango ng bawang na iginigisa sa mainit na mantika ay humahalimuyak sa hangin. Tila isang yakap na nag-aanyaya ng kapayapaan. Sa kabilang dako ng lamesa, nakaupo si Gabriel, tahimik na pinagmamasdan ang bawat galaw ni Rosa. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Tila ba nais niyang isaulo ang bawat anino at liwanag na dumarapi sa mukha ng babae. Nang mailapag ni Rosa ang umuusok pang pagkain sa harapan ni Gabriel, hindi agad kumilos ang doktor. Sa halip, kinuha niya ang kamay ni Rosa at pinaupo ito sa kanyang tapat. Ang init ng balat ni Rosa ay dumana sa kanyang palad, isang init na higit pa sa anumang apoy sa kalan. Gabriel, ito ang pasasalamat ko sa lahat.
Simula ni Rosa, ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong sa gitna ng gabi. Dati, nagluluto ako dahil kailangan kong magsilbi. Nagluluto ako dahil iyon ang paraan ko para patunayan na may kwenta ako sa mga taong hindi naman ako mahal. Pero ang pagkaing ito, niluto ko ito dahil gusto kong maramdaman mo ang lahat ng pasasalamat ko. Huminga ng malalim si Rosa. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ang luha. Natatakot ako, Gabriel. 5 taon akong nabuhay sa ilalim ng anino ng panunumbat at panloloko. Sanay ang puso ko sa sakit, sa pag-iisa, at sa pakikipaglaban. Pero ang ganitong uri ng katahimikan, ang ganitong uri ng pag-aalaga na ibinibigay mo, tila ba isa itong panaginip na kinatatakutan kong maglaho pagdilat ng aking mga mata. Dahan-dahang binitawan ni Gabriel ang tinidor at kinuha ang magkabilang kamay ni Rosa. Itinapat niya ang mga ito sa kanyang dibdib, kung saan madarama ang mabilis at matatag na tibok ng kanyang puso. Nararamdaman mo ba yan, Rosa? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig ng damdamin. Hindi iyan isang panaginip. Iyan ang realidad na karapat-dapat para sa'yo. 5 taon kang naging bilanggo ng mga taong hindi nakakita sa ningning mo. Pero sa akin, ikaw ang kaisa-isang bituin na nais kong paglingkuran habang buhay. Kinuha ni Gabriel ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilapag sa ibabaw ng lamesa. Sa pagitan nila, hindi ito isang singsing na may mamahaling bato, kundi isang simpleng susi na may nakakabit na maliit na keychain na hugis puso. Ito ang susi ng aking tahanan, Rosa. Wika ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng may malalim na debosyon. Hindi ko ito ibinibigay dahil nais kitang ikulong. Ibinibigay ko ito dahil gusto kong malaman mo na kahit anong mangyari, mayroon kang pintuang laging nakabukas para sa iyo. Isang lugar kung saan ikaw ay igagalang, aalagaan, at mamahalin ng higit pa sa iyong buhay. Handa akong maghintay, kahit gaano pa katagal, hanggang sa maging handa ka ng gawing tahanan ng aking piling. Ang huling pader ng proteksyon ni Rosa ay tuluyan ng gumuho. Ang mga luhang matagal niyang kinimkim ay dumaloy ng walang humpay, hindi dahil sa udyok ng sakit, kundi dahil sa labis na kaligayahan. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tindi ng emosyong bumabaha sa kanyang pagkatao. Mabilis na tumayo si Gabriel at lumapit sa kabilang panig ng lamesa. Lumuhod siya sa tabi ni Rosa at niyakap ito ng napakahigpit. Isang yakap na tila ibinabalot ang buong mundo ng babae sa isang kuta ng kaligtasan. Idinampi ni Gabriel ang kanyang noo sa balikat ni Rosa. Hinahayaan ang sarili na langhapin ng bango ng pampalasa at ang init ng pag-ibig na nagmumula sa babae. Shh! Tahan na, Rosa. Wala ka na sa dilim. Nandito na ako. Mahinahong bulong ni Gabriel habang hinahaplos ang buhok nito. Dahan-dahang inangat ni Rosa ang kanyang mukha. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, ang kanyang mga basang mata ay nagtagpo sa mga mata ni Gabriel. Walang kailangan pang sabihin. Ang bawat luhang pumatak ay tila isang paglilinis sa mapait na nakaraan. Marahan niyang inabot ang mukha ni Gabriel. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang panga ng lalaki. Dahan-dahan, tila ba tumigil ang oras sa buong sansinukob, inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha. Naramdaman ni Rosa ang mainit na hininga ni Gabriel sa kanyang mga labi, ang bango ng mint at ang init ng isang tapat na pangako. Nang maglapat ang kanilang mga labi, ang mundo ay biglang napuno ng isang kakaibang liwanag. Hindi ito isang halik ng pagnanasa lamang, kundi isang halik ng paghilom, ng pagtanggap, at ng pag-iisang dibdib ng dalawang kaluluwang matagal na naghahanap ng kanilang dulo. Ang kanilang mga katawan ay tila naging isa sa gitna ng tahimik na kusina.
Ang init ng yakap ni Gabriel ay tila isang baluti na nagtataboy sa lahat ng lamig ng nakaraan. Sa bawat segundo ng kanilang pagdadaiti, nararamdaman ni Rosa ang bawat sugat sa kanyang puso na unti-unting naghihilom, napapalitan ng isang uri ng pag-asa na hindi niya akalaing posible pa. Habang ang liwanag ng buwan ay unti-unting naglalaho sa likod ng makapal na ulap, ang dalawa ay nanatiling magkayakap sa gitna ng silid. Ang apoy sa kalan ay dahan-dahang namamatay, ngunit ang apoy sa kanilang mga puso ay nagsisimula pa lamang mag-alab ng mas maliwanag kaysa sa anumang bituin. Sa gabing iyon, sa loob ng kusina ni Rosa, ang isang bagong simula ay naisulat. Isang kwento ng pag-ibig na hindi nakabatay sa utang na loob, kundi sa purong pasasalamat at walang hanggang paggalang. Ang unang sinag ng araw na tumagos sa malinis na salamin ng bintana ay nagdala ng isang ginintuang liwanag sa loob ng kwarto. Dahan-dahang iminulat ni Rosa ang kanyang mga mata. Ang unang bagay na kanyang naramdaman ay hindi ang lamig ng umaga, kundi ang mainit at mabigat na braso ni Gabriel na nakapulupot sa kanyang baywang, tila isang angklang nagpapanatili sa kanya sa isang payapang dagat. Nakatagilid siyang nakahiga, nakatalikod kay Gabriel. Naramdaman niya ang banayad at pantay na paghinga ng lalaki sa kanyang batok, isang ritmo na tila musika sa kanyang pandinig. Ang bango ng malinis na sabon na nagmumula sa balat ni Gabriel ay humahalo sa amoy ng sariwang hangin mula sa bukas na bintana, lumilikha ng isang kapaligirang puno ng kapayapaan na hindi niya kailanman naranasan. Walang kaba, walang takot, tanging isang malalim na pakiramdam ng pagiging ligtas at pag-aari. Dahan-dahan siyang gumalaw upang humarap, maingat na huwag magising ang lalaking natutulog sa kanyang tabi. Ngunit ang paggalaw niyang iyon ay sapat na upang bahagyang humigpit ang yakap ni Gabriel. Tila ba natatakot itong mawala si Rosa sa kanyang panaginip. Pinagmasdan ni Rosa ang mukha ni Gabriel. Sa ilalim ng liwanag ng umaga, ang mukha ng doktor na madalas ay seryoso ay kakikitaan ngayon ng isang payapang anyo. Tila isang batang walang kamuwang-muwang. Ang kanyang mga pilikmata ay mahahaba at ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang. Isang hindi mapigilang ngiti ang gumuhit sa labi ni Rosa. Dati, ang bawat umaga niya ay isang paalala ng kanyang mga obligasyon at ng kanyang kalungkutan. Ngunit ang umagang ito ay isang pangako ng bagong simula. Marahan niyang inabot ang kanyang kamay at hinaplos ang magaspang na pisngi ni Gabriel. Ang bawat hibla ng kanyang buhok, ang bawat linya sa kanyang noo, ay tila isang obra maestra na nais niyang kabisaduhin. Sa pagdampi ng kanyang mga daliri, dahan-dahang iminulat ni Gabriel ang kanyang mga mata. Ang una nitong nakita ay ang mga mata ni Rosa na nakatitig sa kanya. Mga matang hindi na puno ng luha, kundi puno ng isang malalim na pagmamahal. Walang sinabi si Gabriel. Sa halip, marahan niyang hinila si Rosa palapit sa kanya hanggang sa wala ng espasyo sa pagitan nila. Ang init ng kanilang mga katawan ay nag-aapoy sa ilalim ng manipis na kumot. Idinikit niya ang kanyang noo sa noo ni Rosa at sa loob ng ilang segundo, nanatili silang nakapikit. Tila ba nag-uusap ang kanilang mga kaluluwa nang walang anumang salita. "Magandang umaga," bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay bahagyang magaspang dahil sa pagtulog, ngunit puno ng init na tila sinag ng araw. "Magandang umaga, Doc," tugon ni Rosa. Ang kanyang boses ay may halong lambing at bahagyang pagbibiro. Bahagyang ngumiti si Gabriel at hinalikan ang dulo ng ilong ni Rosa. "Hindi mo na kailangang maging formal. Pwede mo na akong tawaging aking mahal." Isang matamis na tawa ang kumawala sa mga labi ni Rosa. Isang tunog na matagal nang hindi naririnig sa loob ng kanyang sariling tahanan. Ang bawat halakhak niya ay tila isang bulaklak na namumukadkad sa gitna ng isang hardin na matagal nang natuyo. Habang ang dalawa ay nalulunod sa matamis na sandali ng kanilang unang umaga, isang malakas at sunod-sunod na katok sa pintuan ang bumasag sa kanilang katahimikan.
Napabalikwas ng bangon si Rosa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Sino naman kaya yon? Masyado pang maaga. Wika ni Rosa habang isinusuot ang kanyang roba. Mabilis na nagsuot ng damit si Gabriel at sumunod kay Rosa palabas ng kwarto. Pagbukas ng pinto, isang kartero ang bumungad sa kanila. May dalang isang malaking kahon na gawa sa karton. Para po kay Miss Rosalinda Perez, wika ng kartero, ipinapakita ang pangalan sa pakete. Puno ng pagtataka. Kinuha ni Rosa ang kahon. Wala itong nakasulat na pangalan ng nagpadala. Tanging ang kanyang address lamang. Dinala niya ito sa loob at maingat na binuksan sa ibabaw ng lamesa. Sa loob ng kahon ay isang napakagandang bestida na kulay asul. Kapareho ng kulay ng damit na suot ni Rosa noong gabi ng kanyang tagumpay. Kasama nito ay isang maliit na sobre. Nang buksan ni Rosa ang sobre, isang lumang litrato ang nahulog mula sa loob. Ang litrato ay nagpapakita ng dalawang batang babae na masayang naglalaro sa isang hardin. Ang isa ay kahawig ng kanyang yumaong ina noong bata pa ito, at ang isa ay kahawig ng isang nakababatang bersyon ni Doña Carmen. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na maikling mensahe gamit ang isang nanginginig na panulat. Patawad. Kasama ng litrato ay isang sulat. Nagsimulang basahin ni Rosa ang mga salita. At sa bawat pangungusap, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ang sulat ay naglalaman ng isang pag-amin mula sa isang matandang babaeng nasa bingit na ng kamatayan dahil sa isang malubhang sakit na matagal na nitong itinatago. Isang totoong sakit sa puso, hindi isang kasinungalingan. Ang sulat ay nagsasalaysay ng isang kwento mula sa nakaraan, isang kwento ng dalawang magkaibigang nagmahal sa iisang lalaki, isang kwento ng inggit, ng paninira, at ng isang sikretong nagwasak sa buhay ng kanyang ina at nagdulot ng isang habambuhay na pagsisisi. Ang orihinal na may-ari ng lumang kwaderno ng mga recipe, ang lutong bahay ni Ina, ay hindi lamang ang ina ni Rosa. Ito ay isang pamana mula sa dalawang magkaibigang pinaghiwalay ng tadhana. Isang lihim na dinala ni Doña Carmen sa kanyang libingan. Pagkatapos basahin ang sulat, si Rosa ay napaupo sa silya, hindi makapagsalita. Ang puot na dati niyang nararamdaman para kay Doña Carmen ay unti-unting napalitan ng isang malalim na pakiramdam ng pagkaunawa at awa. Rosa, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Gabriel. Inabot ni Rosa ang sulat kay Gabriel. Pagkatapos basahin ito, niyakap ng doktor si Rosa ng mahigpit. Walang anumang salita ang kailangan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay isang pagtanggap sa mga lihim ng nakaraan at isang pangako na bubuuin nila ang isang hinaharap na malaya sa anumang anino ng puot. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko, bulong ni Rosa. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal muli at kung paano magpatawad. Nakatayo sila sa gitna ng kanilang munting tahanan habang ang araw ay patuloy na sumisikat, nagbibigay liwanag sa isang bagong umaga na puno ng kapayapaan at walang hanggang pag-ibig.